the remarkable grace and power bestowed upon us by God, Hosanna Bible Baptist Church has actively engaged in fulfilling God's Great Commission. Our mission has been to create disciples who, in turn, make disciples, as we firmly believe that we have been called to enlarge the cause of Jesus here and around the world. Opening doors for the gospel with our 5 key churches: Bacara, Basukin, Lawag, Claveria, and Hawaii, and 10 mission outreaches nationwide. And expanding our reach through our live stream ministry, which is currently seen in 50 countries all around the world. HBBC has recently settled into our new sanctuary. And through the remarkable grace and power of God, we are delighted to welcome an average of 1,500 worshipers every Sunday, both in person and online. Throughout the year, our Sunday worship services have gained significant momentum, especially through the success of our special Sunday events. We are also witnessing increased engagement within the church as more individuals step up to become dedicated disciples of the Lord Jesus Christ. Over the year 2023, the church has demonstrated remarkable resilience and growth, expanding its mission outreaches in Ilocania, the Cagayan region, and communities abroad. HBBC has been intentionally bringing the gospel through our online worship services, which are currently being seen in various digital platforms. In the midst of the pandemic, we recognize the importance of reaching out to our members who couldn't physically attend services. Thus, the HBBC Livestream Ministry was born. This initiative not only catered to the needs of our members but also allowed us to connect with brethren abroad. The impact was profound, as our members shared the live services on social media platforms, reaching their friends and families. The success of this ministry led to the establishment of the HBBC Audio-Visual Ministry. Equipped with state-of-the-art tools and cameras that enhance the viewing experience. It is through this ministry that we witness the birth of Australia and Hong Kong mission outreaches. The AVIM ministry served as a catalyst for members to reconnect and renew their commitments to the work of the Lord. This inspired our pastor and patriarch to embark on a significant project, the construction of the main sanctuary of HBBC. With an estimated cost of 30 million, the new sanctuary features not only the main worship hall, but also the Patriarch's residence and a multi-purpose hall. A magnificent 3-story building stands proudly in the heart of Bacara, Ilocos Norte, even in a third-class municipality. It is a testament to the cheerful giving of our people who have been taught the joy of sacrificial offerings. Despite the ongoing construction, the heart of HBBC remains dedicated to reaching lost souls through evangelism, discipleship, and church planting. Our unwavering commitment to reaching lost souls has resulted in a remarkable number of mission outreaches. Just last year, we proudly inaugurated Apari as our first local mission and Australia as our first mission overseas. To date, the HBBC has been instrumental in leading souls won for Christ and thousands of lives touched by the gospel message through tracts distribution.
discipling the next generation by providing consistent follow-ups, resulting in 372 discipleships. The church's commitment to nurturing faith and growth is further exemplified by the presence of Bible studies and establishment of Good News Clubs. Over 400 visitors have been warmly welcomed into the church community across all services. And in fulfillment of the Great Commission, HBBC has celebrated numerous baptisms of new believers. We have pursued the task of reaching out to lost souls, resulting in a remarkable number of mission outreaches. This 2023, we inaugurated Dingras, Sarat, Vintar, Karuan, and San Nicolas. In the Cagayan Valley, we initiated the SAM Outreach, and international, we have HBBC Hong Kong. Baptist Youth Council. The Baptist Youth Council invaded the whole Mariano Marcos State University with 20 HBBC students as the founding members and became dedicated to handle this big responsibility. Indeed, HBBC is united for the great work of making the gospel go viral. As we continue to grow and expand, let us remember that our work is not yet complete. That is why HBBC continues to embark on new projects and engage in good works for the Lord. Currently, we have the following initiatives underway. Batak Paway Outreach. This project involves the establishment of a sanctuary, a multi-purpose covered court, and a dormitory. The aim is to reach out to the students of Mariano Marcos State University, a premier school in the north with approximately 10,000 students. Pastoral House in Barangay 7. Pastoral House in Claveria. It is clearly that when God guides us, He provides for our needs. Despite the overwhelming task of completing of our sanctuary, He has also provided us with resources to construct worship places and support our outreaches. Let us not rest on our laurels, for there is still much work to be done, and time is fleeting. Together, let us continue to spread the message of Jesus, reaching out to the lost and nurturing them in faith. May our efforts shine as a beacon of hope in this world, illuminating the path towards salvation. Together, we have been entrusted with these precious ministries, and it is our duty to cultivate them with love, wisdom, and unwavering devotion. Amen and amen and amen. Praise the Lord. The Bible says in Psalms 122 verse 1, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Amen. First of all, I would like to greet our beloved Patriarch. Good morning po, Pastor June. And also to our beloved Senior Pastor. Good morning po, Pastor Pruvi. At sa lahat ng ating mga coordinators and assistant pastors, good morning po sa ating lahat. Amen. God is good. Amen. And all the time, God is good. Amen. As our heart prepare, the wating nga tumakderti amin kabsat, and let us sing praises unto the Lord. Our first song is Standing on the Promises of God. Amen. Praise God. Ready now. Standing on the promises of Christ my King. Through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Second verse. Standing on the promises that cannot fail. When the homing storms of doubt and fear assail,
By the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God. Chorus now. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Third verse now. Standing on the promises of Christ the Lord, bound to Him eternally by love's strong cords, overcoming daily with the Spirit's sword. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Last verse. Standing on the promises I cannot fall, listening every moment to the Spirit's call, resting in my Savior as my all in all. Standing on the promises of God. Last verse now. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Amen. Praise the Lord. Our next song, The Bible Stand. Let's grab our Bible, kabsat. No ibaga tayo yung word nga, The Bible Stand. Erase tayo the Bible tayo, kabsat. Amen? Ready now. The Bible stands like a rock, undaunted with the raging storms of time. Its pages burn with the truth eternal, and they glow with the lights of love. The Bible stand, the Bible stand, though the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on His firm foundation, for the Bible stands. Second verse. The Bible stands like a mountain, towering far above the works of man. Its page none never destroy it, they never can. Chorus now. The Bible stands, to the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on His firm foundation, for the Bible. Ladies, third verse, ladies only. Amen. Come on, ladies. Amen. All together now at the chorus. The Bible stands, though the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on His firm foundation, for the Bible. Oh, all men. Last verse, men. Bible stands, every test we give it for its author, its divine. Amen. By grace alone I expect to live it and to prove it and make it mine. All together now. The Bible stands, to the hills may tumble, it will firmly stand. When the earth shall crumble, I will plant my feet on His firm foundation, for the Bible stand. Amen. Praise the Lord. Our last song, Thy Word. Amen. Thy Word. Ingato tayo pa iti Bible tayo kabsat. Ready now. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path.
unto my path. Thy word. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. I will not forget. I will not forget your love for me, and yet my heart forever is wandering. Jesus, be my guide and hold me to your side, and I will love you to the end. Thy word. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. And a light unto my path. And all of God's people say, Amen. Ayusin mo to. Ayusin mo to. Okay. Let's go to the Lord in prayer. Heavenly Father, we come to you with thanksgiving and praise today. Salamat, Panginoon, na ginising mo kami ngayong umaga at sa pinakamahalagang dahilan upang kami ay makarating dito at sambahin ka, pasalamatan ka sa lahat ng iyong pagpapala. Maraming salamat sa pag-iingat mo po sa amin, sa biyahe, especially our guests who came from Tuguegarao, led by Pastor Mark. I pray that they would be blessed as we will also be blessed. We give you glory, honor, and praise for every success and victory of this morning service. Maraming salamat po sa aming mga bisita at guests who came today to celebrate with us and worship you with us, the Family and Loved Ones Sunday. Maraming salamat, Lord. May this be a experience of a lifetime for them. Salamat po sa mga awitin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. You can now be seated. Okay. Tanungin mo ngayong katabi mo, masaya ka ba ngayong umaga? Praise the Lord. Okay, we have our folks joining today from Claveria, from saan pa yan? Karwan from Australia, from California, from Lasam, Cagayan. We'll acknowledge you in a while. But for our first message sa umagang ito, papasalamat ako sa Diyos that the Lord had opened a way for me to be able to be a friend, to meet a very good friend. Siya po ay katulad ko ring pastor's kid. At just like, you know, we have something in common na yung kanilang ministry sa Tuguegarao was started by his dad, pastored by his father, and just like me, ito pong ating ministry ng HBBC was also started by my dad, Pastor June. So pareho po kami na may patriarch na talagang who paved the way, prepared the way so that we, the next generation, could be able to do more for God and reach more people with the gospel of the Lord Jesus Christ. And I'm so glad that when we went to visit him, his church and family and ministry in Tuguegarao, napaka-hospitable po nila sa amin. You know, they actually treated us out to a wonderful restaurant at nabusog kami ng sobra-sobra. We really felt a very kindred spirit, a welcoming spirit, as if we are really true brothers, not only in Christ, but even in the ministry. And so today,
I would like for us to listen to the Word of God to Pastor Mark. He is married to a dentist. Tama ba, ma'am? Sorry. OB. OB. Kaya kung gusto nyong magpa-check up, kayong mga buntis, pwede nyong lapitan si Doktora Mechi mamaya. And they are blessed with 3 kids. We have Mark, Rickson, Harrison Mark, and Mark Hartson. Puro may Mark, ha? Talaga. Hindi pwedeng mawala yung pangalan mo talaga, no? Mga 3 magiging pastor sa balang araw. Okay? So, HBBC, I would like for us to welcome today our speaker in our first service, first part of the service. Let's all stand as we welcome to our pulpit, Pastor Mark Biton, now the senior pastor of the Northside Bible Baptist Church or Baptist Church in Tuguegarao City. Okay? And you may be seated. Kasama din po niya ang kanyang mga leaders, some of his leaders in the church. Pakita nyo nga yung mga kasama ni Pastor. Ayan sila. Okay? Oo. Alam nyo, we are honored and privileged to serve them today because he planned na magkaroon po sila ng ministerial or ministry or mission exposure. And they went to some churches since yesterday. But last January, nag-message sa akin at sabi niya, Pastor, can we spend the Sunday in your church? We'd like to learn, we'd like to observe. Kaya dapat kayong mga members mag-behave. Hindi. Ang HBBC, Pastor, well-taught yan sa behavior. Okay? Maraming salamat. You can now be seated. Pastor Mark, go ahead and share the Word of God. Well, it's a blessed morning po sa bawat isa sa atin. And since this is Sunday, Lord's Day, blessed Sunday, Lord's Day morning po sa bawat isa. Kami po ay very thankful sa Panginoon na nabigyan kami ng pagkakataon na makavisit sa inyong church. Actually, kami po ay nag-travel nung Friday night. We had a ministry leaders enhancement and retreat. At nung pong aming ma-organize ito, and by the time na nagkaroon kami ng opportunity na makapag-meet ng inyo pong pastor personally, matagal na po na marami akong naririnig na good things about your pastor. But when we met personally, it exceeded my expectations. Kaya you are blessed, mga kapatid. You are blessed to have such a pastor that really have a heart for the ministry. At nung kami po ay nakapag-usap, maikling time lang, Pastor, tayo nakapag-sama noon. Pero sinikap ko na yun bang yung amin pong time na makapag-usap, ang dami ko pong natutunan. And since we are having our ministry leaders enhancement, walang ibang pumasok na church and pastor na gusto kong mabisita ng amin pong church dito sa Ilocos kung hindi ang inyo pong church. And salamat, Pastor. Salamat for allowing us to be here. And yun pong makapag-attend lamang. Actually, ako ang desire ko lang makaupo and to be able to observe and listen and just be blessed. Ay nabigyan po ng opportunity na ito po makapagbahagi ng salita ng Panginoon. And of course, as a preacher of the Word of God, every time we are given an opportunity, we always preach in season and out of season. And we thank the Lord for that. And again, I am older than your pastor. Pero when I first met him personally, na-realize ko, marami akong kailangan matutunan sa inyong pastor. And so we really came here po together with our ministry leaders. And I'm sure, kanina pa lamang po, pagpasok pa lang namin dito, na-bless na agad kami. Kaya salamat po, salamat.
Now, I do not want to take much of the time sa gawain po na ito. I understand na kayo po ngayon ay nagkakaroon ng inyong family and loved ones Sunday. So, when I learned of that, ay sinikap ko rin po na sikapin ko po na makapagbahagi regarding that topic. So, I'd like to speak to you today regarding this word na matatagpuan po natin sa Bible, this word, adoption. And I hope na ito po ay maging blessing sa atin. Ang Bible po is loaded with a number of metaphors or likeness when it comes to salvation. Some of them are redemption, justification, propitiation, and so on. When you get saved, you automatically become a part of the family of God. Now, there are two na biblical ways po a person can become a part of the family of God. These are by new birth or by adoption. May I invite you to open your Bibles with me to the book of Romans chapter 8, Romans chapter 8 and verse 14 to verse 17. Romans chapter 8 and verse 14 to verse 17. At kung ito po'y nakita na natin, will you please say a loud amen? Maaari po ba tayong tumayong lahat as we give honor to the reading of God's Word? Romans chapter 8 and verse 14 to 17. Babasahin ko na lamang po, pakisundan na lamang ng inyo po mga paningin. Sabi ng Bible, "For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the child or the children of God. And if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ. If so be that we suffer with him, that we may also be glorified together." Shall we go to the Lord in prayer? Our God and our Heavenly Father, as we come to you this morning, we come with humble hearts. As we come, we worship you in spirit and in truth. Salamat po sa opportunity na ibinigay niyo sa amin to be able to fellowship with other believers. Salamat po for allowing us to just be able and experience ang ginagawa mong kadakilaan dito sa Hosanna Bible Baptist Church. And as our hearts are inspired, allow us also once again to be able to bask into thy glory as we learn from your word. Tulungan mo po kami na ito po ay maintindihan. We ask the Holy Spirit na buksan ang aming mga puso't isipan. Puspusin niyo po kami upang sa aming pag-aaral ng iyong salita, patuloy na kami po ay mapakain at mapalakas sa aming spiritual na buhay. Sa lahat po na ma-accomplish, sa pagliligtas ng mga kaluluwa, pagpapalakas ng mga mananampalataya, at sa lahat ng mga bagay na ma-accomplish sa gawain na ito, ikaw lamang po ang makatanggap ng kaluwalhatian. For in Jesus' name we ask and pray, Amen. Amen. Maari na po tayo makaupo. Marami pong salamat. The doctrine of adoption po presupposes that we are not naturally a part of God's family. But we must be adopted into that family through an action by God. Ang Diyos po ang gumawa po nito. This biblical teaching po strongly opposes yung pong mindset ng ating culture or the majority in this world na lahat tayo ay anak ng Diyos. Have you ever heard yung ganyang sinasabi na? Lahat naman tayo anak ng Diyos. Pero pagka binasa po natin ang salita ng Panginoon, makikita po natin na hindi yun ang tunay na katayuan ng bawat isa. The Bible clearly teaches that there is one ultimate division in mankind. Those who are adopted into God's family as a result of faith in Christ and have God as their Father, and those who are outside of Christ. Dalawa lang po ang klase ng tao, mga kapatid, mga minamahal. Those who are in Christ, those who have put their faith and trusted Jesus as their Lord and Savior, and those who are out of Christ.
If we look po sa John chapter 8 and verse 38, John chapter 8 and verse 38, sabi po dito, look with me. Jesus answered them, Verily, verily, I say unto you, whosoever committeth sin is a servant of sin. And the servant abideth not in the house forever, but the Son abideth ever. If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. Amen? I know that ye are Abraham's seed, but ye seek to kill me, because my word hath no place in you. I speak that which I have seen with my father, and ye do that which ye have seen with your father. They answered and said unto him, Abraham is our father. Jesus saith unto them, If ye were Abraham's children, ye would do the works of Abraham. But now ye seek to kill me, a man that hath told you the truth, which I have heard of God. This did not Abraham. Ye do the deeds of your father. Then said they to him, We do not born of fornication. We have one Father, even God. Jesus said unto them, If God were your Father, you would have loved me, for I proceeded forth and came from God. Neither came I of myself, but he sent me. Why do ye not understand my speech? Even because ye cannot hear my word. And in verse 44, ito po ang pinakamabigat at masakit na tanggapin ng napakarami. But ye are of your father, the devil. Si Jesus po mismo ang nagsasabi dito. Hindi po kami ng mga pastor. Kaya po maliwanag mga kapatid, mga minamahal, na hindi lahat ay anak ng Diyos. But if you want to be a part of the family of God, if you want to be a child of God, pwede mong kilalanin si Jesucristo at pagtiwalaan bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. And you will automatically be a part of the family of God by way of new birth or in this biblical teaching of adoption. Now, you may ask the question, Pastor, ano po ba itong nakikita natin o nabasa natin kanina na word na adoption dito sa Bible? What is adoption? Buti naman po, tinanong ninyo. Amen? Una po, adoption or spiritual adoption, it is about the authority given. Spiritual adoption, mga kapatid, is about the authority given. In John chapter 1 and verse 12, ano pong sabi ng Bible? But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God. Doon pa lamang po tayo nagkaroon ng authority to become a son of God. As many who will receive Jesus, mayroon pong authority to become a son or child of God. In Galatians chapter 4 and verse 7, wherefore, ang sabi ng Bible, thou art no more a servant. Kanina po nabasa natin, ang isang tao na walang tamang pagkakilala sa Panginoong Jesucristo is a servant of sin. Pero mga kapatid, mga minamahal, kapag ka ikaw ay naging anak na ng Diyos, you are no more a servant, you are now a son. Ang sabi niya again, Galatians 4:7, wherefore, thou art no more a servant, but a son. And if a son, then an heir of God, through who? It's only through Jesus Christ. Sa pamamagitan lamang po ng ating Panginoong Jesucristo. Now, adoption, although napakaganda po noong justification, when we read about justification, it is very important that we understand that. But adoption, mga kapatid, rises higher than justification. Why? Because a judge can acquit you. It takes a father to adopt you. And when we think about the goodness of God sa buhay natin, hindi pwede na hindi mababagbag ang damdamin ng isang tao na maisip na bagamat tayo'y makasalanan, pero ang Diyos minarapat pa rin tayo'y kanyang maging anak. You are not a servant anymore. If you have trusted Jesus, you are now
a child of God. Amen? Kung sakali ho na kayo ay tumanggap na sa Panginoong Hesukristo bilang inyong Panginoon at tagapagligtas, pwede nyo bang pakitaas ang inyong mga kamay? Sa mga nagtaas ho ng kamay, tignan nyo naman sila. Sabihin nyo, ikaw ay anak na ng Diyos. Not a servant anymore. Kaya po hindi na tayo mamumuhay bilang alipin ng kasalanan pagkat ikaw ay anak na ng Diyos. Second po, adoption or spiritual adoption, it's about absolute guarantee. Absolute guarantee. In Romans chapter 8, if we go back, Romans chapter 8 and verse 16, sabi po dito, the Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Adoption is a legal transaction, mga kapatid, in which God the Father allows those whom He regenerates. In 2 Corinthians chapter 5 and verse 17, hindi po bang sabi, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Yun pong mga ginawa ng Diyos sa atin, mga kapatid, mga minamahal. Mayroon pong legal transaction na nangyari po diyan. Hindi ho ba napakahalaga na ang mga pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay? Kapag tayo ay nag-a-apply sa trabaho o kaya mag-e-enroll sa mga schools, ang ating ginagawa ay pupunta tayo dun sa registrar and usually they would ask for birth certificate. Patunay na ikaw ay nahipanganak. Naniniwala ako mga kapatid, mga minamahal, and I do not have much time to make you open in the book of Revelation, na sinasabi nga ng Bible na kapag ka ang pangalan mo ay hindi nakita sa aklat ng buhay, ikaw ay itatapon doon sa lake of fire. Kaya naman po bilang mga lingkod ng Panginoon, sinisikap natin yung best natin. Lahat ng ating magagawa na ipahayag ang pagliligtas ng Panginoong Hesukristo. Why? Dahil naniniwala tayo na kapag ka walang Kristo sa puso ng isang tao, mamamatay siya ng walang pag-asa at tutungo sa walang hanggang kapahamakan sa impyerno. At kung mahal mo yan sa buhay, kung yan ay kaibigan mo, ayaw mong tutungo siya doon, kaya gagawin mo ang lahat. But, if you trusted Jesus, sabi nga ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga disciples, kasi yung mga disciples niya, nung nakakapag-perform na sila ng mga miracles, they were healing and casting out demons. Tuwang-tuwa sila. Pero ang sabi ng Panginoong Hesukristo sa kanila, notwithstanding, rejoice not na nagagawa niyo itong mga bagay nito, but rejoice because your names are written in heaven. Mga kapatid, mga minamahal, nung sinabi ng Panginoong Hesukristo kay Nicodemus that when you must be born again, yung word na born again doon means born from above. There becomes a legal transaction na tayo po hindi na lamang world citizen. Kung pinanganak ka sa Pilipinas, Filipino citizen ka, pero dahil sa pangyayaring spiritual birth na yan, that birth is a legal transaction natin for us to be able to become a citizen of heaven. Amen? Naaalaw tayo ngayon, bagamat tayo po'y makasalanan in our original state, pero salamat na lamang sa kabutihan ng Diyos. Hindi ka na lamang ngayon onlooker, tagatanaw sa labas. You can come in as a child of God. Adoption po establishes one's relationship as a beloved child of God. The Spirit itself beareth witness, ang sabi ng Bible, that we are the children of God. We have a strong and reliable guarantor, mga kapatid. It's the Holy Spirit. Now in John 8:34, again, sabi niya John, Jesus answered them, verily, verily, I say unto you, whosoever committeth sin is the servant of sin.
And the servant abideth not in the house forever, but the Son abideth ever. If the Son, therefore shall make you free. Ano pong sabi dyan? Ye shall be free indeed. Yung atin pong freedom, mga kapatid, if the Lord Jesus Christ makes us free, ang sabi ng Bible, sigurado yan. You shall be free indeed. You know why a lot of people are still afraid na sila, bagamat sinasabi o kineklaim nila ay sila'y mananampalataya, sila'y Kristiyano, pero somehow they still feel yun pong para bang they're insecure of their status dito sa buhay, yung spiritual status nila, kasi nga hindi nila nakikita na ang Panginoong Hesukristo ay mayroong kakayahan na tayo po ay siguradong palayain. Hindi po ito pagbabakasakali o itong siguro lang, kung hindi isang bagay na sigurado. One time I was talking with a person, kami po ay nag-uusap at sinashare niya sa akin na siya ay bahagi daw ng isang church. Napakarami niyang ginagawa ng mga ministries, kinikwento niya sa akin. Tinanong ko siya. Sabi ko, daming ginagawa nito para sa church nila. Tinanong ko, kung ikaw ba'y bawian ng buhay, ngayon, sigurado ka ba na tutungo ka sa langit? Medyo nahinto, pastor. Ang dami niyang kinikwento. Nung tinanong ko kung bawian ba siya ng buhay, biglang napaisip. At ang sabi niya, siguro, sana. Napasana all. Mga kapatid, kapag kinilala mo si Jesucristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, ang pinanampalatayanan mo ay tagapagligtas na sigurado. Kaya kapag si Kristo ay nasa puso mo, sigurado ang kaligtasan mo at sigurado ring ikaw ay anak ng Diyos. It's an absolute guarantee. And in Romans chapter 8 and verse 17, and if children, etong napakaganda po, then what? Heirs. Heirs of God and joint heirs with Christ. Aba, hindi ka lang pala anak. Tagapagmana ka pa. Amen? Pakisabi nyo nga ho sa katabi ninyo. Yung taas ng kamay ha, tapikin nyo sila. Tagapagmana ka. Wow. Hindi ba blessing yan? Kaya ho ang buhay Kristiyano, mga kapatid, masaya, exciting. Yung mawalang kasiguraduhan ng kanilang kaligtasan, yun ang mga malulungkot at mga boring. Pero kapag ka-Kristiyano ka at sigurado ka sa iyong kaligtasan at kalalagayan, katayuan kay Jesucristo, aba, masaya yan. And last, it's not only about the authority given, it's not just about absolute guarantee. Spiritual adoption, it's about the amazing grace. Amazing grace. J.I. Packer rightly states that being a child of God is not a natural state to fallen man. Being adopted into God's family is an act of God's grace and mercy through Christ. The only way we become God's child is through His Son, Jesus Christ. Wala na pong iba. Sisikapin nating maging mabuting tao, maganda po yan. Pero hindi yan ang paraan para tayo'y maging anak ng Diyos. Sisikapin po natin maging maayos ang katayuan natin sa ibang tao. Pero walang anumang paraan. Ang tanging paraan lamang ay kay Jesucristo na ating Panginoon at tagapagligtas. Now as I talk to you about this, and when I think about this words amazing grace,
Especially that word grace. Naaalala ko po yung story sa Bible. In 2 Samuel chapter 9. About King David and Mephibosheth. As we close, can I ask you to turn with me there? 2 Samuel chapter 9. Gusto ko pong makita natin itong napakagandang truth na ito as I close. 2 Samuel chapter 9. Sabi niya dito, and David said in verse 1, "Is there yet any that is left of the house of Saul, that I may show him kindness for Jonathan's sake? And there was of the house of Saul a servant whose name was Ziba, and when they had called him unto David, the king said unto him, Art thou Ziba? And he said, Thy servant is he. And the king said, Is there not yet any of the house of Saul, that I may show the kindness of God unto him? And Ziba said unto the king, Jonathan hath yet a son, which is lame on his feet. Kanino pong anak? Kay Jonathan ito. And the king said unto him, Where is he? And Ziba said unto the king, Behold, he is in the house of Machir, the son of Amiel, in Lodebar. Then King David sent and fetched him out of the house of Machir, the son of Amiel, from Lodebar. Now when Mephibosheth, the son of Jonathan, the son of Saul, was come unto David, he fell on his face and did reverence. And David said, Mephibosheth, and he answered, Behold, anong sabi niya? Thy servant. And David said unto him, Fear not, for I will show thee kindness for Jonathan thy father's sake, and will restore thee all the land of Saul thy father, and thou shalt eat bread at whose table? At my table, the king's table, continually. And he bowed himself and said, What is thy servant that thou shouldest look upon such a dead dog as I am? And in verse 9, and the king called to Ziba, Saul's servant, and said unto him, I have given unto my master's son all that pertained to Saul and to all his house. Thou therefore and thy sons and thy servants shall till the land for him. And thou shalt bring him in the fruits, that thy master's son may have food to eat. But Mephibosheth, thy master's son, shall eat bread always at my table. Now Ziba had 15 sons and 20 servants. And in verse 11, then Ziba said unto the king, According to all that my lord the king hath commanded his servant, so shall thy servant do. As for Mephibosheth, said the king, he shall eat at my table as one of the king's son. Whenever I read of this story, I'm reminded kung paano po si David na ngayon bilang hari. In their custom, kapag ka nagkakaroon ng change of dynasty, ay kailangan pong patayin lahat nung pong anak doon sa previous dynasty para wala na pong maging problema. But then David asked this very question, Is there yet someone, meron pa ba, na pwede niyang pagpakitaan ng kabutihan, kindness? So we find ourselves in the name of Mephibosheth. Si Mephibosheth po ngayon, siya po ay lame on his feet. Nagkaroon ng problema, siya ay itinatakas at that time and siya ay nahulog, kaya po siya ay naging lame. So, he fled into a place at siya po ay para bang naging isang fugitive. Nagtatago na because for one, he is probably afraid of his life. Pero pansinin po ninyo rito, ang hari na kung saan mas pinili niyang pakitaan ng kabutihan, si Mephibosheth. So he asked for Mephibosheth. Pumunta po si Mephibosheth, being lame, at ang pinangako ng hari sa kanya, from now on, you will eat at my table continually. I can just imagine, mga kapatid, mga minamahal, siguro nung unang
pagkakataon na siya po ay kakain na sa hapag ng hari. I believe siguro nagdatingan na ron yung isa-isa yung mga anak ni King David. Ang gaganda ng kanilang mga kasuotan, sila po ay ayos ng kanila pong pagkakarating. But somehow, meron silang narinig na parabang kakaibang tunog sa flooring ng kanilang palasyo. Marahil tunog ng isang saklay na iika-ika habang lumalakad. That someone, Mephibosheth, was coming and now starting to sit at the king's table. As unworthy as he felt, pero naniniwala siya because the king gave him grace. He now can sit at the king's table. Mga kapatid, mga minamahal, the only reason why meron tayong pwedeng panghawakang kaligtasan, the only reason why pwede nating buklatin ang Biblia at pwedeng i-claim ang mga pangako ng salita ng Diyos, the only reason why pwede tayong manalangin at tawagin siya bilang ating Ama is only by His amazing grace. And when we understand that, in the spiritual adoption, it talks about the authority given. It talks about ito pong absolute guarantee. When we talk about spiritual adoption, listen to this. There is always a seat for you at the king's table. Shall we go to the Lord in prayer? Dakilang Diyos, salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po bagamat kami ay makasalanan, unworthy. By your grace, we can become part of your family. Thank you for the Lord Jesus Christ dying on the cross, shedding His blood. As He was buried and after 3 days rose again, giving us hope of eternal life. Thank you for the amazing grace. In Jesus' name we ask and pray. Amen. Amen. G. Di parabur nagsamiten tain sala kanak idi nabukawat ngem nasarakan na biagku itanaragsak. If you know the song, you can close your eyes and just try to meditate on the sweet message of this wonderful song. Ti parabur anaamwap isut mangtednam namak nagpategentiayat na kanyak idi naman tian ti adunay apekpekan nga inak na lasan gaputi grasya na ilisinat ingat gloria mag. Everybody stand together
As we sing the last verse now. Into nadatay ijay gloria ranya awan po intay at kankankan pagdayaw kenkwanan ragsa awan ingana. Palakpakan natin ang pagagandang mensahe, mga kapatid. Remain standing. Alam po ninyo, madalas kong tinatanong, kasama si Pastor John yan, lagi natutunan ko sa kanya. Doon sa aming mga Bible study, tinatanong namin yan. Naniniwala ka ba na lahat ng tao ay anak ng Diyos? Ang palaging sagot syempre naman. Lahat tayo anak ng Diyos. Pero malaking kamalian po yun. It is a false hope to believe na lahat ng tao ay anak ng Diyos. Ang katotohanan ay ito. Lahat ng tao nilalang ng Diyos. Pero dahil sa kasalanan, nahiwalay ang ating relasyon sa Diyos. Subalit gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ayaw niya na tayo ay mapahamak ng walang hanggan. Nais po niya na maibalik ang relasyon. Yung po yung adoption. The only way for God to have us as His children once again is to adopt us. It has to go through a judicial process. And that judicial process meant that Jesus had to be judged. Siya ay dapat maparusahan, dala niya, pinasan niya ang ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. At ang sabi ron na ang sinumang sumampalataya, ang ganda ng salitang sumampalataya Kung kayo po ay nag-graduate ng marine engineering o marine transportation, kayo'y sasampa ng barko. Sumampa. Na pag ikaw ay sumampa, andun ka na sa niloloob ng barkong iyon. Ang ibig sabihin ng sumampalataya ay parang sumampa kay Kristo. Hindi ho relihiyon ang makakapagligtas. Religion cannot give you eternal life. Don't ever think that you are good enough so that you can go to heaven. Jesus is that ship. And just like Noah and his family, when they entered the ark, God judged the world, but Noah and his family were saved from the flood. Kaya kung sa umagang ito, lalapit ka kay Kristo sa isang maikling panalangin at sasabihin mo, Panginoong Jesus, naunawaan ko na ako'y makasalanan, na ako'y patungo sa kapahamakan ng impyerno. Subalit salamat sa iyong dakilang biyaya. Nagsakripisyo ka, namatay ka sa krus, nilibing at nabuhay muli upang ako ay maligtas at maging anak ng hari ng lahat ng hari. If you are a visitor today, sino po sa inyo rito ang bisita? Yan may mga bisita tayo. Okay? If you're a guest today, okay? Inaanyayahan kita sa isang maikling panalangin. Panalangin mo ito. Hindi kita tinatakot. Baka huling araw mo na ngayon. Tama yung tanong ni Pastor kanina doon sa tao Nagyabang sabi niya, ganitong ginagawa ko sa church, ganyan-ganyan. Marami ako, nagsisimba ako, tumutulong ako sa simbahan, ganyan-ganyan. Tinanong siya, ngayon po, kung kayo ba'y mamatay, sigurado sa langit pupunta. Wala ho siyang kasiguraduhan. Bakit ho? Kasi hindi na ipaliwanag sa kanya ang ebanghelyo ng Biblia. Na si Kristo ang tagapagligtas at kailangan ng bawat tao ay tanggapin siya na kanyang sariling tagapagligtas. Today, we do not want you to leave this place hopeless. We want you to leave this place
with the assurance and hope of eternal life, because today you have received Jesus as your personal Savior. Manalangin po tayo, bow your head and close your eyes. Lahat po ng mga bisita, I want you to pray with me right now, okay? Manalangin tayo, sumunod ka sa panalangin ito. Let's go. Panginoong Jesus, marami pong salamat sa napakagandang mensahe ngayon. Naunawaan ko ng lubos na ako ay makasalanan, na nahiwalay ang aking relasyon sa Diyos. Subalit ikaw ay namatay sa krus, nagbayad ka sa aming mga kasalanan, upang kami ay hindi makaranas ng kapahamakan sa impyerno. Naniniwala po ako na ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay sa oras na ito. Panginoong Jesus, tinatanggap kita na aking sariling tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Kung ikaw ay nanalangin, wala pong titingin sa katabi, but if you prayed today and say, Pastor, salamat, I prayed today, tinanggap ko si Jesus na aking tagapagligtas, salamat sa message. Pakitaas ka ng kamay kung meron po. May narinig po ako kanina na nanalangin at tinanggap. Yes, thank you. Marami pong salamat. Sino pa po? Ayan o, maraming salamat. Thank you very much. Thank you very much. Marami pong salamat. Okay? You can now be seated. Amen and amen. Palakpakan po natin sila. Amen po ba? Napakaganda, no? Unang message pa lang, pwede na tayong umuwi. Amen po ba? Kaso kararating pa lang nung iba, paano tayo uwin yan? Di ba? But we are so glad, Pastor Mark. Thank you so much. You know, that's what churches need today. More of theology. Pag sinabing theology, yung pag-aaral ng masinsinan sa salita ng Diyos na ipinapaunawa sa atin ang practical na kahulugan. Ano ang ibig sabihin sa atin nun? Alam niyo, nakikinig ako kanina, gusto kong lumuha pero ayaw ko lumabas yung akin luha. Nung inaawit natin yung Amazing Grace, I wanted to weep and cry because of joy and gratitude in my heart for what my Jesus did just to save my soul. Kaya mga kapatid, let's love the Lord with all of our heart. Amen? Palakpakan natin muli, napakagandang mensahe. Okay? As we transition to the next part of our service this morning, we'll have the strings play. What is the title of your song? When the Saints Go Marching In. Ayan. Pag tinawag daw ang mga pangalan doon, may pangalan ako. May pangalan ka ba doon? Very good. Okay, go ahead. When the Saints Go Marching In.
Amen. Let's give a hand, Kausat. Amen. Praise the Lord. I hope and I pray na isagana iti puso tayo, Kausat. Amin man nga save, say aloud, Amen. Amen. Now, may I request everyone to please stand and let us sing our first song, Salamat Aking Panginoon. Amen. Praise God. This is our original song. Salamat Aking Panginoon. Sinulat po ang aming mahal na pastor. Amen. Let's begin at the chorus. Ready now. Salamat aking Panginoon sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa iyo, aking ialay. Ika'y mahalin at buong pusong paglilingkuran. First verse. Kung aking isipin, sakripisyo mong dakila, buhay mo'y ibinigay, sa krus ika'y namatay. Nang ika'y tinanggap ko, ako'y iyong iniligtas. Salamat, salamat sa dakila mong pagmamahal. Chorus now. Salamat aking Panginoon sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa iyo, aking ialay. Ika'y mahalin at buong puso paglilingkuran. Second verse. Sa aking paglalakbay, salita mo ang aking gabay. Pangako mo'y aking lakas sa lahat ng landas. At maging sa pagsubok, ako'y iyong pinapatibay. Salamat, salamat, tunay kang matapat. Salamat aking Panginoon sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa iyo, aking ialay. Ika'y mahalin at buong puso paglilingkuran. Let's sing one more time. The chorus now. Salamat aking Panginoon sa lahat ng iyong ipinagkaloob. Buhay ko'y sa iyo, aking ialay. Ika'y mahalin at buong puso paglilingkuran. Ika'y mahalin at buong puso paglilingkuran. Ayan Wow. po. Napakagandang awitin yan. Dapat kung HBBC ka, Amen. kabisado mo ang awit na yan. Yes. Amen. You know, I composed that song 14 years ago. We've been singing that song for 14 years now. Amen. And we always love to sing that song. Amen? Amen. Okay. Amen. Praise the Lord. Next song, Born to Win. Amen. Ready now. Sing everybody. Born in a world of sin, hopelessly lost, no peace within. Searching for love in a world of hate, no way I could win. Then my Savior came my way, He turned my darkness into day. And on that day I was born again. Praise His name, I was born to win. Born to win, hallelujah, was born to win. I'll never give up, never give out, never give in. And no matter what Satan throws my way,
I still go on in Jesus' name. Through His love and mercy that knows no end. Praise His name, I was born to win. Listen, I'm going to sing the second verse now. Since I began to run this race, many the trials that I've had to face. Mountains so high, valleys so low, and rivers so wide. But there's no need to worry, no need to fret. Things may look bad, but it ain't over yet. God will go with me until the end. How can I lose when I was born to win? Everybody, born to win. Hallelujah. I was born to win. I'll never give up, never give out, never give in. And no matter what Satan throws my way, I'll still go on in Jesus' name. Through His love and mercy that knows no end. Praise His name, I was born to win. One more time, sing the chorus. Follow. Born to win. Amen? May ubo yung iba sa inyo eh. Hallelujah, I was born to win. I will never give up, never give out, never give in. And no matter what Satan throws my way, I still go on in Jesus' name. Through His love and mercy that knows no end. Praise His name, I was born to win. Okay. Tanungin mo yung katabi mo, may mga problema ka ba? As your seatmate. Okay? Meron daw? May problema? Okay. Sabi mo sa kanya, give them all to Jesus. Yan. Amen? Yes. We'll start with the chorus. Chorus tayo. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and broken toils. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. First verse. Are you tired of chasing pretty rainbows? Are you tired of spinning round and round? Wrap up all the shattered dreams of your life at the feet of Jesus, lay them down. Come on, sing everybody. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and broken toils. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. Last verse. He never said you'd only see sunshine. He never said there'd be no rain. He only promised,
but He only promised a heart full of singing about the very thing that once broken. What a blessing! Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and broken toils. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. Sing the chorus once again. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and broken toils. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into. He will turn your sorrows, and He will turn your sorrows into joy. Amen. Awit pa lang, blessed na tayo mga kapatid. You know, it's always quite a extraordinary experience when you attend HBBC service. Amen? Let's sing one more song. Reach out to Jesus. One of my favorite songs. Amen. Is your burden heavy as you bear it all alone? And does the road you travel are both danger yet unknown? Are you growing weary in the struggle of it all? Yes, Jesus will help you when on His name you call. He's always there, hearing every prayer, faithful and true, walking by your side in His love behind all the day through. When you get discouraged, just remember what do you do? Reach out to Jesus, He's reaching out to you. Dating sa chorus, inawit natin, sabi natin, reach out to Jesus and point to your seatmate, is reaching out to you. Okay? Second verse. Is this life you're living filled with sorrow and despair? And does the future press you with its worry and its care? Are you tired and friendless? Have you almost lost your way? Jesus will help you. Just call on Him today. Everybody, He's always there, hearing every prayer, faithful and true, and walking by your side in His love behind all the day through. When you get discouraged, just remember what to everybody do. Just reach out to one more time. Reach out to one more time, please. Just reach out to Jesus. What He's reaching out to you. What a blessing. Grabe.
Amen? Remain standing for the reading of the Word of God. Pastor Ver, kunin natin ang ating mga Biblia. The official Bible of the HBBC is the Pi Bible. The Parallel Ilocano English. Pakitaas nga yung mga Pi Bibles nyo. Ayan. Kung member kayo at wala pang ganyan, may 20 pa tayong available sa baba. You've got to have that Bible. Okay? Go ahead, Pastor Ver. Remain standing, please, as we open our Bible in the book of 1 John chapter 4. 1 John chapter 4. In your Pi Bible, page 1375. If you are there, say amen. All right. Basahin tayo iti Ilocano kakabsat. Dito English na katadamit iti screenin. Start reading from verse 7. The Bible says, ayayatek unay, aginayat tayo, tati ayat agtao iti Diyos, ket tunggal maysa nga agayat na bukel iti Diyos, ket ammuna ti Diyos. Ti saan nga agayat, ket saan na nga ammo ti Diyos, tati Diyos iso ti ayat. Daytoy tinakay parangarangan iti ayat ti Diyos kada tayo. Gapo taimbaon ti Diyos ti anak na abugbugtong ditoy lubong, tapno agbiag tayo gapo kenkwana. Ket daytoy ti ayat, sana gapo ta ayaten tayo ti Diyos, no diket gapo ta isu inayat na tayo, ket inbaon na ti akna adato na subbot kadagiti basbasol tayo. Ayayaten unay, no ti Diyos ket ayayaten na tayo, rebeng tayo met, ti agayan ayat iti tunggal maysa. Verse 12, awan ti tao ang nakakita iti Diyos oray kaano. Nuagayan ayat tayo, ti Diyos agtaeng kada tayo, ket ti ayat na nagdanunan kada tayo. Hintay ti panagkararag, agdumog tayo, ket hintay ti panagkararag. Our gracious and dear Heavenly Father, thank you for your great love for us. We did not love you first, Yes. but you love us and sent your Son to die for us. Yes, thank you. Thank you for your forgiveness of sin and restoration into fellowship with you. Please help us to love one another, to our families, loved ones as well, with the same love which you have loved for us. Yes, thank you, Forgive Lord. us for our lack of love towards you. Today, as we worship you in truth and in spirit, I pray that may you please bless every part of our Sunday worship service, from the music to the preaching of your word. May you please anoint your servant and fill him with your power and favor, so that your word will make a long-lasting impact Yes. in the lives of every listener and viewer today. I pray also for the internet connection, Lord, Yes, that you Lord. can please give us a good signal and connection, so that this service can reach out to people who are watching and listening all throughout to their respective places. I pray for wisdom as well for those who are in charge of all the gadgets used in our live stream, praying for a receptive and attentive heart for each and every one of us. And because all these things we ask in Christ's most precious name. Amen and amen. Praise the Lord. Thank you very much. If you are happy, don't sit down yet. If you're happy, say aloud, amen. You may be seated. Okay. Kumusta kayo dyan sa likod, sa taas? Okay lang ba kayo dyan? Can I hear your amen doon sa taas? Mukhang iniinitan yata kayo dyan, ha? Okay? Okay lang kayo dyan? All right. I would like to acknowledge today, kakarating lang po this week, ang ating pong coordinator, a family. They are tent makers. When I say tent makers, working people po sila, but they have opened their house na maging opisina at outreach center ng Hosanna Bible Baptist Church sa lugar ng Singapore. Let's welcome today one of our newly organized outreaches abroad, the HBBC Singapore, with our coordinator, Brother Giovanni and family. Where is Giovanni? Okay? Ali kayo rito, ali kayo. Come. Giovanni, I am presenting to you, mga kapatid, si Bernadette and Vanna. Please come forward. Okay? Ayan sila, ali kayo rito. Ayan, hi Vanna! Oh boy. Alam niyo ang batang to, bibo to eh. Napakabravo ng batang ito.
Okay? Brothers and sisters, ladies and gentlemen, ngayon nyo lang po sila maka-fellowship at makita. But praise God, Bernadette has been a nurse in Singapore for how many years? 15 years. Ang tagal na po niya doon. And praise God, last December, we organized the HBBC Singapore outreach with how many baptized? Ilan yung na-baptize natin? We baptized 6. We baptized 6 members. Sila po ang mga founding members ng ating ministry sa Singapore. Nandyan yung iba. I think Sister Cecil is joining us. Okay? So, sino pa yung nandyan? Nakasama natin. Si Maria, anat naganat tayo? Anat yung sustong anagana? Maria. Amen. Praise the Lord. I would like you to join me as we pray for this family. Lord, marami pong salamat. Thank you so much for opening doors for the HBBC to extend the gospel outreach and church planting ministry to the regions beyond and even beyond borders like abroad in Singapore. I thank you for this family, Lord, who have dedicated their lives. They are working people. Tatrabaho po sila doon sa Singapore. Pero binuksan nila ang kanilang buhay, ang kanilang bahay na inuupahan upang maging lugar na pagtipunan ng mga Bible studies and be in the office of the HBBC Singapore Outreach. For their 2 weeks stay in the Philippines, I pray that you help them enjoy their vacation, keep them safe and well, especially good health. Ag sasarunod, dagiti ag sakit, ag tatrangkaso, ag papanateng aguyek, flu. But I pray, Lord, that you will preserve their health. Thank you so much that we could have them with us today. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Thank you very much. All right. Palakpakan natin muli. I'd like to acknowledge our visitors this morning. Numaawagan tinagan nyo, tumakdir kayo, tapnon, ma'am, amuda kayo, deti kaadu tayo. Baghante malasin ti rupa tunggal may sanaya. Ako nga dito pag tinignan ko sa likod, parang hindi ko na malasin, di gidya dadya likod But let's welcome today, di gidya bisita tayo ti Bakara, Kieza Eda from Natba. Kieza, nasaan ka? Asan si Kieza? Nandun, okay? Cheska Acacio from Natba. Cheska, thank you for coming. Tito Benny Lagadon and family. Tito Benny, tumakdir ka man. Your wife, nasan si tita? Tumakdir ka. Ayan sila. Okay? Thank you very much. Okay? Yan po ang magulang ni Ruth. Nasan si Ruth? Ayan. Ayan. Happy birthday pala. Kahapon. Mano taon mon? 44? 24. Okay? Jess Ramiscal, in-invite ni Jubal. Jess, Zoren Bumagat. Zoren Bumagat. Did I pronounce your name correct? Zoren! Salamat, Zoren. Alam nyo, napansin ko, kaninang nagpa-pray ako ng pagtanggap kay Kristo. He's one of those who raised his hand. Zoren, you are now our brother in Christ. Okay? Welcome to the family of God. Okay? Kristen Kalilit from Tambidao. Kristen, asan siya? Thank you for coming. Amara Bumagat. Amara. Okay? Mary Rose Sagusio from Bani. Mary Rose. Okay? Thank you for coming. Rowena from Barangay 36. Dat ba ito? Siya, tita Rowena. Rowena. Thank you very much. Leticia, Ma'am Leticia Aglibot from Barangay 4. Ma'am Leticia, nasaan ka na? Ayan o. In-invite ni Tita Chato, kapitbahay natin. Jennifer Adap from Nambaran and yung family niya. Okay, nasaan sila? Tita, asan yung family mo? Okay. Good morning. Gian Adap. O yan, Gian. Ayun si Gian. Princess Veya from Barangay 2. In-invite ni Tita Ami. Princess Veya. Okay? Thank you. Kelsey Acob. Kelsey Acob. Good morning. Maraming salamat. Okay? Yung ating pong gawain sa pasukin, we have Ma'am Alma Refosar. Ma'am Alma, where are you? Ma'am Alma.
Okay. Ma'am Alma, from Pasukin, in-invite ng mga Aguinaldo family. Okay? Then, Jeremy Luna. Okay, Jeremy Luna. Alright? Anita Daludado from Carwan. Thank you very much for coming. Asan yung mga taga-Carwan? Tayag yung manimayo? Ayan sila. Okay, maraming salamat. Okay. Next, Roxanne Bayani from Naglikwan. Roxanne. Raxon Bayani. Okay ito Roxanne Raxon. Okay. Harold Peralta. In-invite ni Ezekiel. Where's Harold? Andun sa taas. Okay. Could you let him sit in front para mas feel niya yung accompany him dun sa may harap. Huwag dun sa likod. Paupuin niyo siya dun sa may bandang harap para mas maramdaman niya yung natin. Okay? Thank you very much. Okay. We have also our brethren from Sarat. Ivy Daludado. Ivy. Sorry, from Kabarwan pala ito. From Kabarwan. Okay, thank you. Loribel Tagalikod. Loribel. Saan si Loribel? Nasa baba? Nasa baba. Michael, Brother Michael Manuel. Asan si Michael? Okay, good morning. Good morning. Thank you for coming. Okay, next. Kevin Bautista from Lawag City. Kevin Bautista. Nasaan ka? Sa taas. Very good. Okay. Gregory Packet. Sir Gregory Packet. Good morning, sir. Good morning. You know, we've been praying for you. I think your wife is here. Nasaan siya? Ma'am, would you stand up, please? Thank you very much. Yeah. She attended our church one time here, and she is now a regular attendee of our ministry in Lawag. Thank you so much for coming. Your nationality is Canada, right? You're from Canada. Okay. We have folks who are joining today from Canada. Andyan sila. From Toronto and other places. They are joining us. Okay? Where are you in Canada? What's that? Basta yun. Okay? Saskatchewan. Saskatchewan. Oh, masarap yatang pagkain yun. Pagkain ba yun? Saskatchewan. Thank you very much. We hope to see you someday. You know, we have a plan in the future to come and visit Canada because we hope to start HBBC in Canada very soon. We have about 10 families. 10 families who are members of this church who migrated to Canada, and so we would like to start HBBC Canada. Okay? Ayan. Marami namang taga-Canada dito di ba? Linis Kanay dyan. Laba ka na dyan. Maraming mga Canadian dito, di ba? Magsaing Kanay dyan. Alright. Next, Lovely Colobong. Lovely Colobong, nasan ka? Sa taas. Sharizane Colobong. Sharizane Colobong. Okay. Next, Richard Salvatierra. Richard Salvatierra. Maraming salamat. I would like to acknowledge our guests from Tugigaraw, name by name. Nasa akin ang kanilang pangalan. So as I call your name, please stand up. We may not recall or remember your name, but we hope to remember your face. Okay? Pastor Mark Biton and his family. Ayan. Amen? Na-acknowledge ko na po sila kanina. Inaulit ko po, kung kayo'y buntis po ngayon, magpa-check up na kayo kay ma'am dahil OB po siya. Okay? Pastor Saldi Pascual. Pastor Saldi. Ayan, si Pastor Saldi. Sir Elmer from Gigkaran. Ayan, Sir Elmer. Maraming salamat. Sir Eduardo Arsadon. Okay. Ito, Sir Nong Balansat. Sir Nong. Okay. Sir Dale Kalilaw. Ayan, Okay. Mark Jan Rambuyan. Mark Jan. Amen. Rogelio, Sir Rogelio Rambuyan. Very good. Very good. Noe Bisaya. Sir Noe.
Amen. Alam mo, maraming Bisaya dito. Oo, dito sa Ilocos. Meron pa kaming lugar na Bisaya. Diyan sa Kabulalaan, Luzon, Visaya, Mindanao. Di ba? Oo, yung isla. Meron kami dyan. Gerald Balsi. Tama ba? Gerald. Okay. Brother Lofe Balisi. Amen. 70 years old po kayo? Parang 55 lang ah. Jeremiah Pascual. Okay. Naknalis ko na kanina si Dr. Mechi. We have Red Nueva. Aha. Joshua Navalta. Okay. Marites Felipe. Ma'am Marites. Ma'am Faith Balisi. Okay. Ma'am Aleth Biton. Ma'am Aleth. Amen. Kapatid niyo, Pastor? Pinsan? Wife ng brother. Okay, thank you very much for coming. Ma'am Angelica Talibo. Ma'am Angelica, tama? Okay. Melanie Kamayang. Melanie. Madeline Tamayo. Okay. Cecil Lusuriaga. Ma'am Cecil. Ma'am Nancy Pascual. Okay. Kay Pascual. Aha. Claribel Tapukol. Claribel. Ma'am Caroline Mangabang. Ma'am Caroline. Zenaida Balunsad. Okay. Deborah Hernandez. Hernando, sorry. Ma'am Deborah. Shannon Nueva. Shannon. Meron sa alam silang bata. Cliff Nueva. Okay. Joymi Soriano. Very good. Mark Biton. Nasa na si Mark? Nasa baba sila? Okay. Ma'am Felisa Arsadon. Ma'am Felisa. Ma'am Rowena Ocampo. Okay. Ma'am Maricel Visaya. Jemia Tapukol. Ma'am Lolita Rambuyan. Ma'am Lolita. Ma'am Alejandra Balisi. Okay. And Ma'am Gemma Tamayo. May na-miss po ba ako? Na-acknowledge ba lahat? Okay, very good. Sa mga ibang mga bisita, na-acknowledge ko ba kayo? Yung mga first time lang ha, kasi yung iba, meron tayong mga hindi na first time, but they are still a guest in our church. Okay? Maria Angel Bumagat. Nasaan ka? Maria Angel? Okay? What a blessing. Tumayo tayong lahat. Let's sing that song, Welcome to the Family. Awitin muna natin, and then sa chorus, we'll go around and shake hands. Wala pong babalik sa kanyang upuan na wala siyang nakamayan na 20 na tao. Amen. Dapat 20 yan. Ready? Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more with each new day. May words of love be on our lips in everything we say. And may the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Go around, everybody. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love. May we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each
each other or with each new day. May words of love be on our lips in everything we say. And may the Spirit melt our hearts, teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us. as we grow in love. And may we always be to you what God would have us be. A family always there to be strong and to lean on. To be strong. To be strong and to lean on. You may be seated. You may be seated. I think that's Tita Eden. Kayo po ba si Tita Eden or yung kapatid ni Tita Beth? Helen, Tita Helen. Aloha. Okay, from Maui. Okay, welcome, welcome. Please be seated. Ituloy po nating mag-acknowledge. Ano po? Let's acknowledge also our other ministries, outreaches, and churches. Unahin natin sa pinakamalayo, the HBBC Australia Outreach. Good morning. Amen. Okay. Sige, go ahead. My buntag HBBC family, also to our beloved Pastor Kobe and our senior pastor, and also to our Patriarch, Pastor June. We're happy po ngayon kasi andito po yung mga kapatida namin sa HBBC Australia at hindi sa labas para magtrabaho kundi andito upang maglingkod sa Panginoon. Salamat po. Good morning. Amen. Very good. Grabe. Magaling pala si Totong magsalita. To, dapat maging preacher ka, Toto. Ha? Thank you very much, To. Okay. At batiin natin yung mga nasa California, si Ninong Rene and Ninang Rina. Amen. Can you open their mics so they can greet us as well? Just a very short greeting. Go ahead. Good morning, Pastor June and Pastor Provi. Good morning, brethren. We're happy to join you on this Sunday to worship the Lord. And God bless us all. Thank you very much. Okay? Nandyan din si Tita Puring from Riverside, California. Very good. From Canada, we have Sister Riza Akibay. Good morning. And let's move to Hawaii. Andyan si Nanay Josefina in Waipaho and Tita Minda. Good morning. Aloha. In Maui, we have Tito Moises and Tita Teresa. Good morning. Magandang hapon na doon. Andito si Tita Helen, no? Okay. Praise God. And Hong Kong, nandun si Sister Rowena. Hindi sila nagkaisa ngayon sa isang lugar, but I'm so glad that some of them are joining us. May iba dyan nasa Facebook. Okay? Si Jenny Rose, Hong Kong. South Korea, we have Brother Cyrus. Good morning, Cyrus. Amen. Malamig pa rin dyan sa South Korea. And then, yung ating mga brethren dyan sa Manila, si Ma'am Tess and Angelo, good morning. Okay. Sa Singapore, Sister Cecil. And also, ito na, sa Claveria, Cagayan, good morning sa inyong lahat dyan sa Cagayan. Amen. Pastor Dennis, bumati ka. Go ahead. Morning, Pastor John, Pastor Proby, ken kastamit kanyayo amin kakabsat. 135 kami tata dito, Pastor. We have 30 first-time visitors. Wow, grabe. Amen. Continue. Thank you, Pastor. Amen. Maraming salamat. Yung mga taga Sanchez Mira, tumayo nga. From Sanchez Mira, Cagayan. Ayan sila, oh. Okay. 20 years ago, we made our first attempt to start Sanchez Mira Outreach. So meron tayong bahay na inupahan malapit sa may CSU.
And then, about 7 years later, we made another attempt to restart the work in Sanchez Mira, Cagayan. But then, hindi po nagtuloy ang gawain na ito, but we had fruits that remain. So last Sunday, we started or re-inaugurated our outreach in Sanchez Mira, Cagayan with our new members and with 52 first-time visitors. Most of them are employees in the LGU, instructors in Cagayan State University, the barangay chairman and all the barangay officials in that barangay. Yan po sila. And all of them profess to receive Christ as their personal Savior. We rented that place for 10,000 pesos. Mamaya po, after the service, our patriarch will travel to go and conduct the service in that area. We are going to pay another 10,000 pesos. Wala tayong mahanap na mas malaking lugar eh. Meron po tayong mission house, pero maliit. So ginawa na lang natin siyang parang office, but we would like to really make an impact and difference. And so pray for that. You know, last Sunday, si Tita Teresa, nung in-announce ko, kaagad, Pastor, magbibigay ako ng pang-merienda. So she gave for our snack. At baka sa inyo po, the Lord will touch your heart. Hindi pa natin nabayaran yung 10,000, pero magsiservice po tayo doon. Pag wala tayong pambayad, maghuhugas ng plato yung mga bisita natin doon. Okay? Huwag nating hayaang ganon, ha? So if the Lord has touched your heart, just let us know. You can message me or our financial secretaries of your part kung magkano ang gusto nyong i-commit para sa ating service ngayong hapon, Sanchez Mira, Cagayan. Amen? I announced last Sunday, nung inauguration, sabi ko, I already instructed our pastor here and I said, look for a lot. Tumingin na kayo ng malaking lote. Wala pa tayong pambili. But I said, because we are serious and we mean business in this place. Amen? Praise God for that. In fact, in the same town, nandun po ang butihing tatay ng ating speaker kanina, si Pastor Biton. He is also a pastor and he pioneered a church in Sanchez Mira. Ilang years na doon, Pastor? 6 years. 6 years na, pero may church building na sila. Yeah. And praise God that we could be partners in reaching out to the folks and people of Sanchez Mira, Cagayan. Okay? So, praise God for that. Amen? Acknowledge ko na ba lahat? Apari. Okay, sorry. Moving on. Apari tayo. We have the apari. Yon, pambira. Ma'am Evelyn. Oh. Pastor Jun, Pastor Den, for Ver, and to all the Pastor po dyan. Thank you, ma'am. Alam nyo ba na si Ma'am Evelyn, she is 73 years old. But that's her house. Siya po ang instrument kung bakit nakapagsimula tayo ng HBBC Apari. Nanonood lang po siya nung pandemic. Wala pong absent yan. Then we went to visit her. She opened her house. That's a part of their house. Praise God for our new members and the folks there in Apari. Good morning sa inyong lahat dyan. Lasam, Cagayan. HBBC Lasam. Amen. We have Preacher Alfier. Okay. Amen. Nakulam tayo nyo, aya. Nakulam? Oo. Ngam naranyag, di kita rup-rupayo. Aglalo numakita, di kita ngipin yo. Amen. Okay. That's wonderful. Okay. Let's all stand together and let us sing, Try Me, Prove Me, as we get ready to give our tithes and offerings. Okay? Ready? Bring ye all the tithes into the storehouse, all your money, talents, time, and love. Consecrate them all upon the altar, while your Savior from above speaks sweetly. Trust me, try me, prove me, says the Lord of hosts, and see if a blessing, unmeasured blessing, I will not pour out on thee. Again.
When my wavering faith in trials falters, when the sky in heaven I cannot see, then in wondrous love and tender mercy, through His word He says to me, my child, just trust. Amen. Yes. Try me, Prove me, saith the Lord of hosts and see. If a blessing, unmeasured blessing, I will. Last verse. Pour out on thee. Amen. I have yielded Him my life forever. All I ever have or hope to be. Know on earth my hold on Him can savor. While I hear Him say to me, My child, Amen. just trust me, try me. Prove me, saith the Lord of hosts and see. if a blessing, unmeasured blessing, I will not pour out on thee. Amen. Let me have Brother Well. Instructor ito sa saan ka nagtuturo? MMSU, Mariano Marcos State University, CIT, College of Industrial Technology. How many years have you been teaching in the CIT? 17 years, Pastor. 17 years. Pero mukha ka lang 17 years old. Man, pakok naman dyan. All right, you pray for the tithes and offerings. Nindaklan nga Diyos, idaydayaw da ka manen apo kada ito na isang sangayan. Nga aldaw ng impahay mo titumunggal may sa apo kada kami. Yes. Agyaman kami apo, tika nito nga makapagdangag kami manen ti sasaom. Yes, Lord. Dawaten mi ti panang bendisyon mo apo. Iti anyaman nga ipahay mo kami kang kaapo kada ito nga kanito, kastamat kadigiti mangted apo. Bendisyonam kadi, iti amin nga pagsapulan mi apo. Yes. Iti pakaasimi, babaan din na samit unay nga naga ni Apiso Kristo nga Diyos kinapumi. Amen. Okay, sa inyo pong mga first-time visitor, hindi po namin kayo ino-obligate na maging bahagi rito. But, if you are blessed and you would like to give an offering to the Lord, God bless you.
You heard the Hosanna Choir. You heard the Hosanna Kids Choir. In a while, you will listen to the Hosanna Choral. But before that, today is our family and friends and loved ones Sunday. We are glad to have you with us today. Thank you for coming to join us. We hope that next year we could invite all of our relatives to come. But we are so glad. We hope that you feel the love. God loves you. Tell your seatmate,
I love you, but God loves you more. Let's watch this short video. Bawat sapatos ay dumadaan sa maraming unos. At bawat yapak ay kadalasang nakakapagod. Ngunit may mga tuloy-tuloy na hakbang na dinadala tayo sa sitwasyong maligaya at nakabubuso na damdamin. Sana ang verse na ito ay na-inspire tayo upang magpatuloy na mag-soul winning. Agahan natin bukas ha! My partner study ha! Kami naman ni Mommy. Choose you this day, tell me whom will you serve. Let nothing stand in your way. Give the praise he deserves. As for me and my house, we will serve. As for me and my house, we will serve. As for me and my house, we will serve the Lord. Daddy, I just should with 10 gospel shop. Very good. Ako po 5. The Good News Club din po kami kay Mommy. Ang gagaling naman ng mga anak ko. Dahil dyan, kakain tayo sa McDo. Kakain tayo ng favorite nyong spaghetti. Yay! Daddy, after ng family devotion natin kagabi, pinalagay ni Kizia yung pinaglumaan niyang sapatos sa likod ng kotse. Ang sabi niya sa akin, baka daw may mga ngailangan sa mga mapupuntahan natin. Daddy, pwede ba ibigay natin sa kanya? Oo naman anak. Pwede po bang isulat mo yung pangalan ng lolo? Oo, sige. Eto. Alam mo mami, naalala ko ang batang ito nung kabataan ko. 8 taong gulang ako noon, nagtitinda ako noon ng basahan. Sir, bili po kayo. Sige, kukunin ko lang lahat. Bata, para sa iyo to, oh. Yung mabuti ka, ha? Isang araw, may lumapit sa akin na kailanman ay hindi ko nalaman ang kanyang pangalan. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na makapagpasalamat sa kanya. Hindi ko siya makakalimutan. Bata, nangako ka ha? Kaya mo nang tumulong sa iba? Pwede ha? Tila naglakbay lamang ako sa nakaraan. Legacy is not about the shoes we wear, but the path we pave for those who follow in our steps. A friendly reminder from Hosanna Bible Baptist Church International. Praise the Lord. Nasaan yung mga artista dyan? Halika kayo rito. Okay. That was made by the Hosanna production team. We have wonderful people who are willing to dedicate their time and talents so that we could produce this kind of video. Alam nyo ba, kahapon lang po nila yan ginawa sa umaga. Just in the morning. Oo, ayan sila. This is the family. Okay, Sapatos family. Ayan sila. At yung mga bata, maraming salamat. Thank you, thank you. Brother Conrad and Sister Catherine family. Now, let's listen to the song of the Hosanna Choral.
gift from God. Life is a race. There's a struggle and a reward. Life is a journey. There are things to see and experience, and there's destination. Life is uncertain, and it's brief, like a vapor or a flower. Life is eternal, because death doesn't end it all. Swiftly, the months come and go, the years melt away like new falling snow. Spring turns to summer, and summer to fall. Autumn brings winter, then death.
Were you blessed? Ang sarap makinig ng mga awit na yan. Let's all stand together. Get your Bibles now. Notebooks prepared. And ballpens ready. Dito po sa HBBC, bawal ang walang notebook, ballpen at Bible. And I'm very sure that when you came in today, our folks in the lobby had handed to you a New Testament Bible if you are a visitor and a souvenir ballpen. May tinta po yan, okay? And a paper where you can write your notes from the message today. Turn your Bibles with me to the book of Deuteronomy chapter 6. Deuteronomy chapter number 6. Okay? Joshua, Deuteronomy, Numbers, Leviticus. Deuteronomy chapter 6. And we are going to read from verse number 1 down to we are reading from verse number 4 to verse number 10. Verse 4 to 10. Okay? Agsinublat tayong agbasa from the English. Men will read verse number 4. Ladies will read verse number 5. All the men start. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Ladies? Amen. And these words which I command thee this day shall be in thine heart. All the men, and thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes. All together in 10. Sa lahat ng mahigit 50 na linggo sa isang taon, bakit po tayo nagtalaga ng isang araw o isang linggo na ang ating pag-uusapan ay tungkol sa pamilya? Let me ask, who among of you are here today as a kompleto na pamilya? Pakitaas ka ng kamay. Kompleto kayo. Very good. Palakpakan natin sila. Okay? Now, who among of you are still praying that one day, madala nyo ang buong pamilya kasama sa simbahan? Taas ang kamay. Very good. Very good. One of the reasons why we are emphasizing family today is because God cares for the family. It matters to Him. It matters to God, and because of that, it matters in our church. Hello? When the home fails, society will fail. Sino ang mga susunod na presidente? Saan galing? Sino ang mga susunod na gobernador? Prinsipal? Or may-ari ng malalaking mga negosyo sa Ilocandia at Cagayan? They all come from the family. And if the family fails, society will fail. You might be wondering how we who are probably in the minority, minoridad pa tayo, kakaunti, can actually make a difference in such a wide range of society like Ilocandia, Cagayan, Isabela, La Union, Pangasinan, and the rest. But I believe that the difference and change starts in our own houses. One home after the other. Who could imagine and believe that perhaps one day,
itong mga maliliit na anak natin, isa dyan ay maging mayor ng Bacara, maging congressman ng una distrito, maging gobernador ng Ilocos Norte, o maging isa sa mga preachers o pastors ng HBBC ministry. If we have trained them well and prepared them right, then we are seeing a brighter future of not only the HBBC, but our society. So I bring to you this burden and need and care and concern. Huwag niyong problemahin muna yung pamilya sa kapitbahay. Ang una nating isipin, yung mismong mga pamilya natin. Kung may bagong ref yung kapitbahay niyo, huwag kayong maiinggit doon. Meron tayong ugaling Pinoy, Ilocano, na mainggitin. Maganda yung bahay mo. Nung nagpatayo yung kapitbahay ng mas malaki, pangit na ang tingin mo sa bahay mo. The quality of family is not determined by the house, by the furnitures, or by the fixtures. The quality of the family is determined by its foundation. And the foundation of the family should be the Bible. Heavenly Father, bless us this morning. Empower your servant. At sana po'y uuwi po kami ngayon na convicted, moved, and that we will decide to make a difference in this world, starting in our own homes and families. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. And you can now be seated. The Bible says in Matthew chapter 7, verse 24 hanggang 27, ito po ay kwento na kinakanta ng ating mga anak madalas. And parents, you better learn this song. If you know it, sing with me. A wise man built his house upon the rock. The wise man built his house upon the rock. The wise man built his house upon the rock. And the rain came tumbling down. The rain came down and the floods came up. The rain came down and came up. Can you put that? The rain came down and the house of the wise stood firm. The quality of that house was not determined by its paint color. Hindi po sa kulay ng pintura. It wasn't determined by the number of rooms. Kung ilang kwarto yan. May mga bahay nga, isang kwarto lang. Sa Manila, isang kwarto lang. Nandun na ang sala, nandun na ang kitchen, nandun na ang bedroom, at saka isang bathroom. Yun lang. So the quality of the house is not primarily determined by its paint color, by its design, or by the number of rooms. But the quality of the house is determined by its foundation. Saan siya itinayo? Kaya kung kayo po ay single at nagbabalak kayong mag-asawa, meron po ba dito? Pakitaas ka ng kamay ng mga single na nagbabalak mag-asawa. Walang nagtaas. Sino po ang mga single na wala ng planong mag-asawa? Taas ka ng kamay. Meron. Okay. Happy Independence Day. But if you are planning to start a family, you have to lay the right foundation. On the other hand, the song goes, the foolish man built his house upon the sand. The foolish man built his house upon the sand. Darat. The foolish man built his house upon the sand, and the rains came tumbling down.
The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up. And the foolish man's house went splat. Nasira. Kahit po magandang pintura, maganda ang design, madaming kwarto, aircon pa, nasira in the test of time. So today, mga kapatid, we are going to take the instruction of the Word of God seriously. Hello. And practically, because we love our children and we want them to have a great future. And if we want that to happen, we must prepare them by building our families on the foundation of the Word of God. Huwag po tayo sa trend. Dapat tayo sa truth. Huwag po tayo sa tradisyon. Dapat tayo sa truth. Naunawaan po natin. Merong poem na kinompose ko during the pandemic. At ito ay mensahe para sa kabataan. Ganito po ang mensahe para sa kabataan. Compose po ng inyong pastor ito. Hindi dahil viral, beneficial. You have to think about that. Hindi dahil uso, pwedeng pang-Kristiyano. Naiintriga ka sa trending. Pero ang Panginoon, hindi sa iyo exciting. Magaling kang gumawa ng meme, pero you don't know Him. You see how young people are built upon the foundation of viral. Hello. Social media. Peer pressure. Yan ang pundasyon ng kanilang buhay. How will they withstand the test of time? Next. Marami kang hugot kung saan-saan mo napulot. Tapos nakagapos ka sa League of Legends. Sayang ang oras na ini-spend. Kayong mga lalaki na mahilig sa League of Legends. Yan ang pundasyon ng buhay nyo. Ano ang inyong i-expect na maganda? Yung iba, todo sa call of duty. Dahil dito, failure sa spiritual duty. Sa TikTok naman, agad ay sumakay. Pero mga kaibigan, hindi man lang maakay. Ay, naku, ang galing mong mag-TikTok. Hindi mo man lang maakay ang mga kaibigan mo sa church. Young people, i-analyze nyo to. Wag lang po yung parang na-touch kayo. Sabi nyo, amen, ikaw yun. I-realize nyo to. Where are you building your life upon? Ito ang mensahe. Last. Panahon ng ma-shift ang mga atensyon natin. From technology to theology. Gamitin ang media para maipahayag siya. Imbes na manood ng flip-top, spiritual life ang i-develop. Hayaang Panginoon ang maghari at huwag gawing Diyos ang sarili. Palakpak naman dyan. Parents, you have an idea kung papaano natin hubugin at ihanda ang ating mga anak para sa kinabukasan. Today, I'm going to speak to you on what I entitled, as I prayed for this message, God's plan for our family. God's plan for our family. It is good that we can provide for our family. Magtrabaho tayo, maghanap buhay, magkaroon ng pera, at para ma-provide natin ang needs at wants ng ating mga family.
Pero ang aking tanong sa inyo, is that what is best for our family? Do you think that's the best for our family? I believe it is good for our family. But is it the best for our family? Alam niyo ang napakagandang testimony ng mga anak natin sa future. They will say, my parents not only gave what is good for us, they gave what was best for us. And if I'm going to ask, kung tatanungin ko ang ating mga anak ngayon, kung ano ang best para sa kanya, ano kaya ang kanyang isasagot? Many children will say, my parents gave the best for me. And you ask them, what best did your parents give to you? And they will say, education. Education is good, but it's not the best for our children. Nakikinig ba kayo mga magulang? Because what is education? Kung ang ating anak ay walang relasyon sa ating Panginoong Jesucristo, they will only use knowledge to destroy lives. They will use politics to destroy lives. They will use knowledge and science to destroy lives. Nakaka-relate ba kayo sa aking sinasabi? Para po mag-isip kayo na wag nating sabihin that education is the best that we can give for our children. It is good, but it's not the best. Hello? So today, I'm going to speak to you on what is the best for our families. And that best is found doon sa ating binasa sa Deuteronomy chapter 6, 4-9. Hindi ko alam kung naunawaan po natin nung binasa natin yung passage. Pinasadahan natin, pero basahin ko muli, and with the mind, this is what's best for my family. Yung mind na yon, unawain nyo ang verse na babasahin ko. Are you still there? Huwag po kayong mag-alala. Sa loob ng 2 buwan, matatapos po yung ating elektrisidad. At bago mag-Hunyo, may aircon na po ang ating sanktuaryo. We already talk to some suppliers and nag-canvas na tayo. 7 na tigpa 5 tonner ang ating ilalagay dito. Kaya hindi na po pamaypay ang dadalhin nyo sa Hunyo. Jacket at sweater na. Yung iba, unan ken ules. Kasi natutulog kayo eh. Sabi mo sa katabi, huwag ka matutulog ha. Makinig po kayo. Babasahin ko muli. At ang aking babasahin, ito po ang pinaka-best para sa ating mga pamilya. Dito sa verse 4, sabi niya, Hear, O Israel, palitan ko, Hear, O HBBC, the Lord our God is one Lord. Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, and with all thy might. And these words which I command thee this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children. Shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up, and thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes, and thou shalt write them upon the posts of thy house and on thy gates. Ang pinakapunto rito, mga kapatid, ay pagmamahal sa Diyos. What is best for our family is for our families to learn to love God. Patutunayan ko po yan.
in comparison with wealth, in comparison with a good career, and in comparison with a bright, wonderful house. Because what is best for our family is what? Teka, pres ako ng pres dito, hindi na pa kayo nakikinig. What is best for our family is for our family to learn to what? Love God. Now, I can talk from the Bible today about financial literacy. I can. And I know that it is good for every family to have a good financial management. We should. And our church conducts seminars like that matter para ma-educate ang mga young people natin. Meron akong itinuro sa inyo na GSIS plan of finances. Letter G, when you have money, letter G, give generously. Letter S, save objectively. Wag lang yung tabi ka ng tabi ng pera sa bangko mo para masabi mong may milyon ka. Ano ang objective? Ang pagsisave, pag walang objective, kasalanan po yan because you are hoarding. Kaya kung magtabi ka ng pera, it's always for a purpose. Save objectively. Letter I, invest wisely. Naintindihan nyo? Invest wisely. And letter S is spend discreetly. Gumastos ka, na isipin mo bago ka gumastos. Hindi yung gumastos ka na, saka ka nag-isip. Ba't ko ba binili ito? Ba't ba natin nabili ito? Mag-isip ka muna bago gumastos. Hindi yung gumastos ka na, saka ka nag-isip. Mali. Nakita po ninyo, lahat po yan nasa Bible. So nakita nyo that even Bible can teach you how to be financially strong, how to be financially stable. But that is not the best that our family should learn. That is good, but it's not the best. Hello? In our church, meron tayong seminar, career seminar. Every youth camp, nakakaroon po tayo ng career orientation. Because we want those senior high to not just pick a college course that they like. They should be guided in what college course to take up after finishing their high school. Bakit? Sapagkat kaming mga pastor, pinapanalangin naming pagpalain kayo ng Diyos. However, listen to me again. Career orientation is good for our children, but it is not the best. Bakit po? Marami na akong nakitang mga pamilya na financially strong, pero wala na sa gawain ng Panginoon. Hindi nagbibigay dahil sa kanilang blessing, hindi makapag-church. Hello? Masyado nang pinayaman ng Panginoon, lumaki ang ulo imbes na puso. Mayabang na hindi na pwedeng turuan ng pastor. Kaya po, financial literacy is good, but there must be a foundation to that. Career guidance is good, but there ought to be a foundation to that. And that foundation, friends, is found in the passage that we read today. That is to love God. Pag mahal mo ang Diyos, okay ka na. Given the knowledge and wisdom of financial literacy, given the knowledge and wisdom of career guidance and family building, with that as your foundation, okay ka. That's why this message is the best for our families.
Ngayon po, huwag niyong sabihin, pastor, baka naman ang tatalakayin mo ngayon, papaano magpalaki ng maliliit na bata. Tama ka. Magsasalita po ako ngayon ng pagpapalaki ng maliit na bata. Kung natin ti Ilocano, nalakat agpadakkel. Nalakat agpadakkel. Ibatim di ubing mo di kusina, kargaam tarep, dumakkel da ubing. Tinarigat agpatanor ti ubing. To develop their quality and character, to increase their caliber. Yun po ang very challenging. Hello? Pastor, baka naman pagpapalaki ng maliit na bata. Paano yan, Pastor? Lolo na ako Sino po ang mga lolo dito? Pakitaas ka ng kamay. Ayan si Pastor John ang inyong leader po dyan. Mga lola. Ayan Kayo ang mga tinatawag na Jolly 60s. Itong mga bata, mga Jollibees. Pahinga yan. Zzz. Pero ang message po na ito ay hindi lang pang magulang na katulad namin na nagsisimula sa pamilya. Bakit po? Sa chapter 6 ng Deuteronomio, sa unang bersikulo, ganito ang nakalagay. First verse, Deuteronomy 6:1. Now, these are the commandments, the statutes, and the judgments which the Lord your God commanded to teach, that ye might do them in the land whither you go to possess. Verse 2. That thou mightest fear the Lord thy God, to keep all his statutes and commandments, which I command thee. Now watch. Thou and thy son and thy son's son. Tito Jerry, anong ibig sabihin nun? Son's son. Putot, putot ko. Tama ba ako? Putot, putot ko. Tito Jerry, meron ka na bang putot ng putot mo? Meron, wala? Ang tawag dyan, apo. So itong message na to, hindi lang po para sa mga katulad namin na nasa mid-age, na nagpapalaki pa lang ng mga maliit na bata at nagpapalaki ng mga teenager na mga bata, pati mga lolo at lola, makinig kayo sapagkat para sa inyo rin ito. For thy son and thy son's son. Maikli lang po yung point na aking isi-share sa inyo ngayong umaga. Ang mahaba lang itong introduction. Totoo po yun. Okay? Pastor, bakit ba ginawang issue o topic ng Diyos pagdating sa pamilya yung pag-ibig sa Kanya? Why? Alam nyo, ilang beses ko nang nabasa ang Old Testament sa biyaya ng Panginoon. Naobserbahan ko po, sa bansang Israel, ang susi ng kanilang pagpapala na siya ring antidote o naging dahilan kung bakit sila ay nagkakaroon ng problema bilang bansa as being driven from their place, overcome by their enemy, the presence and blessing of God is absent, is because of this. Bakit? Okay. Ang problema kasi ng bansang Israel palagi is idolatry. Do you know what is idolatry? Pakisabi nga po yung salitang idolatry. Simple lamang po, maraming pwedeng maging definition ng idolatry. Pero ito ang isa sa mga meaningful na kahulugan ng idolatry. Idolatry is simply worshiping the wrong God. What is idolatry? Worshiping the wrong God. Everybody, hanggang sa taas, sabihin nyo lahat. Ready, go. What is idolatry? Small letter G. Small letter G. Ulitin natin. What is idolatry? Worshiping the wrong God. Tingnan nyo.
Hindi ba yan ang problema sa mga families natin? Kahit linggo, hindi maka-attend sa church eh. Bakit? Sayang yung pera eh. Sinong Diyos mo ngayon? Pera. Paano ka pagpalain ng Diyos? Pinagpalit mo siya sa pera. Foundation. Parang yung kwento ni Pastor John, yung magbobote ba yun pa? Magbobote? Tapos anong nangyari doon? Sunday. Imbes na tumungo doon sa simbahan, mag-worship sa Panginoon, bumili siya ng bote, nagtrabaho. Dahil nanghihinayang siya sa salapi na kanyang kikitain. Doon po sa kanyang mga pinuntahan, may narinig po siyang tinig ng Panginoon. Anong sabi? Sa konting barya, ipinagpapalit mo ako. Akala natin na yung araw ng linggo na dapat sambahin natin ang ating Diyos. Ginamit natin ang oras na yan para kumita ng pera. We thought it will be our gain. No, it will be your loss. Sapagkat pinagpalit mo yung Diyos na pwedeng magpala sa pamilya at mga anak natin. And I say this, na sana lahat kayong mga kabataan, rigat no rigat, basta mo'y suksukat ni Apo Diyos. Rigat no rigat, ngamham mo nga isuksukat ni Apo Diyos. That is idolatry, worshiping the wrong God. Now, hindi lang naman po sa hirap pinag-uusapan ng idolatry. Ang idolatry pinag-uusapan din pag medyo gumanda-ganda ang buhay natin. We begin to worship our house. We begin to worship our car, our job, our family, and our children. Kaya po, nung binabasa ko tong verse na to, sabi ko, Lord, tama ka. Naiintindihan niyo ba mga kapatid? Amoy no apay nga deto iti ibagbaga ti Apo nga isuro tay ti pamilya tayo. Kasi deto iti tulbek ti panang parang ay ti Apo ti biag tayo. Ken isumet iti mangigawid kada tayo nga tiltila adat pagturturungan dagiti anak ken pamilya tayo. This is the foundation. Love God. Now, dalawang bagay lang po ang aking ipapahayag sa inyo bago ako matapos. Sana matapos ako ng 1:00. Amen? Hindi po, joke lang. 2:00 po. Ngayon, klaro na ba sa atin, parents, convince kayo nga ti dapat pundasyon ti pamilya tayo, panagayat ti Apo? Okay. Tinuro sa atin dyan, paano? Paano natin ito i-work out sa ating mga tahanan at pamilya? Ang una po, ay makikita natin doon sa sinabi po niya sa verse number 5. Tingnan niyo pong verse number 5. Basahin natin lahat. Lahat-lahat Awa nagmut-mut taling Amen? Lahat-lahat tayo. Basahin natin, read. And with all thine heart. 6. And, okay, go. And these words, which I command thee this day, shall be. Teka. Pag tinuloy nating binasa yan, may instruction dyan, Erwin, na yung pag-ibig sa Panginoon, isurum digiti anak mo nga ayatan dati apaw. Brother Erwin, are you there? Oh. Hello? Brother Joel Abiba? Kunanad jay Brad, isuro tayo digiti anak tayo, pati apo ko, nga ayatan da ni Apo Diyos. Iyan, I'm glad Ian Peralta is here. Andito si Mrs. mo? Asan siya? Asan? Asan yung Mrs. ni Ian Peralta? Ayun yun, very good. Okay, very good. Mano anak yon? 2.
ti ko na iyan, surwan tay digiti anak tayo nga ayatan dati apo. Pero, teka, tignan mo, ang sabi doon, digitoy nga imbagak ko na, dapat adati puso yo. In other words, ito yon. Hamo maisuro, jayhaan mo nga iprak-practice mismo. Kaya ang unang utos doon, thou shalt love and then teach. Hindi po ito yung ituro mo, saka mo gawin. Ang sinasabi, gawin mo muna, saka mo ituro. Therefore, listen, the best kind of parenting, listen now, number 1 is by modeling. Modeling it. Nawatan nyo kakabsat. Ti kayat nga sa wundeta, amoy digiti anak tengamin. Aglalo no ububing dapay. Aya, Janelle, ilan taon yung panganay mo, Janelle? Ha? Manot taon di na unam? 8 years old. Sino dito ang may mga anak na katulad namin? Below 10. 10 years old below. Taas ka ng kamay. Oh, marami din tayo Oo. Pwede tayong magwelga. Di ba? Sino yung may mga anak dito na teenager? Teenager. Uy, mas marami kayo Talo kami. Sino yung may mga anak dito na lagpas na ng teenager? Siguro college, working professionals na sila pero single pa. Ayan. Okay. Makinig po kayong maigi. Ang sinasabi ng ating Panginoong Diyos sa atin, na pamamaraan ng pagturo ng bagay na ito ay sa pamamagitan ng modeling. Alam nyo yung aming youngest, si Keyon, nandyan Diyan ba si Keyon? Okay? Every now and then, araw man o gabi, yayakapin niya ang mami niya. At sasabihin niya, Mommy, I love you. You are the best mommy in the world. Tanong, napulot niya ba yun sa kapitbahay? If you're a mother and your child comes to you and say those words, how would you feel? Napulot niya ba yan sa kapitbahay? Nagaya ba niya yan sa kanyang mga kalaro? Do you know how Keyon learned to express his love to his mother? Because Keyon always hear me tell my wife, mahal ko, I love you. Hindi lang isang beses sa isang araw. And I intentionally do that. Every day, I tell my wife, mahal ko, I love you. Pag sinasabi ko yun, nakikinig pala si Keyon. Kaya pagdating ng gabi, yayakapin niya ang mami niya. Sabi niya, Mommy, I love you. You're the best mommy in the world. Modeling, mga kapatid. Tekonakon. Napintas nga mapante agubra. Nga maipaay tayo, ti kasapulan, ti pamilya tayo. But again, it is good. But what is the best for them? Teach them to love the Lord. In-example ko la di nga modeling. Ngam ti kayat na nga sawan kakabsat, datayo nga naganat, we should show to them what we want them to learn. Show what you want them to learn. Kayat mo nga masursuro dat aginaw ka, pakitam. Kayat mo nga masursuro dat ipanaglaba, ipakitam. Hello? Kayat mo nga masursuro da, iti panagdalos, ipakitam. Kayat mo nga masursuro da, nga ayatan ti Apo, ipakitam. Ti saludsod, makita ba? Makita ba, parents? Hindi ko po tinatanong ito nga imamag kayo, ngam tapno agreeing kayo. No kunayo ti sarili yo, basta siya tila trabaho. Iyawat ko ta kwarta kinibagat ko, makaamudan.
Mga kapatid, hindi po magiging magandang family yan. Are you listening now? Kasanot pa nang ipakita tayo kadigiti anak tayo. Ti pa nagayat ti Apo by putting God first. First, letter F in your finances. Hello? Chinek yu ba no digita anak yo, damo la tights da itang abigat. Sino tinaganak nga chechekan na ti anak na wano isut, mang tultulong nga mangisagana ka digiti anak na, jay tights and offering na, itayag naman ti ima na. Oh. Awang pakialam yo kakabsat, hanyo ammo, nga deta pan nang ta anak mo, isuntut tulbeg ti blessing ti biyag na. Ngamhang nga jay blessing ti number 1 nga goal, jay panagayat na ti Apo, iso nga ikan na jay pa ited na jay para ti Apo. Are you following? If you love your children, you want the best for them, teach them to love God through their finances. Duray kagura na kan, no kaspagarigan, estudyante, professional ta anak mo, in a nice way. Why? Because you want them to have the best, to love God with their finances. Alam nyo, meron tayong mga magulang dito sa church, mga viewers, may mga members tayo dito, na yung ibang mga anak nila, hindi talaga nag-a-attend ng church. Pinili nila ang ibang Diyos at hindi yung Diyos ng kanilang magulang. Pero alam nyo, kahit backslider yung mga anak nila na yan, nagtatights pa rin yan. Totoo, pastor, tinatightsan nila yung kanilang anak na hindi pumupunta sa church. Kaya pag yung mga anak na yan ay nagbalik loob sa Panginoon, wala silang utang sa Panginoon. Kaya kung ikaw mag-backslide man, ipadala mo pa rin ang tithes mo rito. Kasi pag nanumbalik ang loob mo sa Panginoon na hindi ka nag-tithes, lahat ng taon na nag-backslide ka, nilustay mo ang blessing ng Panginoon, bayaran mo lahat yan. Finances. So nga uray manulat masapulan tayo, no daduma masarsaruno, no daduma maununaan pay. Awang maawat mo na ta na bahalin mo tan idi last month. Kasla lumabas lang. Ngati ko na jay kwarta, goodbye. Alam nyo, may dalawang klase ng goodbye. G-O-O-D-B-Y-E at saka G-O-O-D-B-U-Y. Goodbye. Saan yun? Nasa catalog, nasa mga sales. Goodbye. Hindi nyo na-gets? Okay. Pang-genius lang po yan. Parents, kung college students ang mga anak nyo, turuan nyo na silang mahalin ng Diyos. Kung hindi nila kayang ibigay ang tithes ng maikling allowance nila, ano pa kung sila'y nagsweldo na ng malaki? Teach them to love God by showing it. Not only in your finances, but secondly, in your intentions. Intention. Ang sabi ng Proverbs 3:5 and 6, trust the Lord with all thine heart. Lean not unto thine own understanding. Look at 6. In all thy ways. So ipakita natin sa mga anak natin na pag may plano, halika kayo rito, pag-pray natin ang plano natin. Bibili kayo ng sasakyan, that should be an opportunity for you to call your family together and say, we plan to buy a car, let's pray about it. Pag nakita yan ng anak mo, hindi basta bili ng bili yan na hindi niya pinag-pray. Kaya maraming mga anak ngayon, hindi na nagpi-pray. Nagre-rely na lang sa kanilang own understanding. Why? Nobody showed it to them. Awan nang ipakita walang modelo Mas madali na sana para sa ating mga anak na masundan ang daan ng Panginoon kung may mga modelo. Kaso wala. Are you following? So we need to put God first in our intentions. Letter R. Not only in our finances, not only in our intentions, but letter R. Put God first
in your relationships. Anong ibig sabihin nun? Let our children hear. We share the gospel. Binabahagi natin ang salita ng Panginoon sa ating mga kaibigan. Ini-invite natin sila sa church. Letter S, in your schedules. Uray mo't kasanot bannog yun agakabsat. Ikarigatan yo't bumangon nga na sapat ibigat ti Domingo. Takastat pa nang ipakita tayo, kadagiti anak tayo, ti pa nang ipatag, ti pa nagdaydayaw, ken Apo Diyos. Iso nga da kayo nga minangki agpuy-puyat ti rabi it Sabado no diyo kaya, ti agri nga masapat ti bigat ti Domingo. Kanayong kay nga maladaw kakabsat ti gimong. Kasano deta nga panagayat ti Apo? You're always late. Oh, alam mo ang record mo? Kahit kailan, hindi ka maaga. You've never been early. Ang pangit naman na testimony yun. Ang magandang record, kahit kailan, I've never been late. Mula noon hanggang ngayon at magpakailan-kailan paman, ni minsan sa lahat ng araw ng pagsamba, kung hindi ako may sakit, nandun ako sa church, hindi ako na late kahit kailan. Engem no kanayon ka lang nga, excuse, agpas-pasbol ka, di kita pamilyam, dakilat na mapanan. Amo yun, ada problema yun pamilya, yohan yung iramraman ti gimong, umay kailat na magigimong. Kasta ti pa nang ipakita tayo, di kiti anak tayo, nga no, dan tumot problema, dan damat mapangkapilya. Is that how we show our love to God and our loyalty to God? Wala akong pakialam, kahit anong problema yan mga kapatid, pumunta ka pa rin sa church. Anong kasalanan ng Panginoon dyan? Ba't mo siya idadamay? Yung iba nga kahit may sakit, nasa church. Yung iba nating mga members, maliit pa ang mga bata, ang aaga nila. Oh, sino dito yung mga may mga maliliit na bata? Napapansin ko ilang linggo na, praise God, itong family ni Brother Fernan, maaga sila. Mula nung nagturo ako dyan tungkol sa time ng pag-attend sa church, gumawa kayo ng, listen to me, maki-argue kayo kanyak no kayat yo. Ngamti ibagak kada kayo, madit ipakpakitam kadigita anak mo. Hananasayaat, detang ipakpakitam kadigita anak mo. Agasam talit kan makirason ka pela kanyak, anyamot la detang ipakpakitam ti anak mo. Di kat kumakunam anak ko, pasensya kayo malate tayo ita. Next Sunday, hindi tayo pwedeng malate. Panginoon yan eh. Mas mataas yan kay gobernador, mas mataas yan kay mayor. Mga anak, sorry, na-late tayo ngayon. Pero next Sunday, hindi tayo malilate. Model it! Now, not only in your schedules, but in your trials. Amen? Oh, dito na lang ako magtapos. Pero teka, may gusto pa akong sabihin sa conclusion. Amen? Damagaman takaabay mo, si bibiyag ka pa eh. In your trials, put God first. Ipakita natin sa mga anak, what is the proper response to trial? And that is prayer. Sino kada kayo ti ada problema na ti pamilya kakabsat? Anyaman di jay, financial. Sino ti ada problema na? Amoy aramidin yun no rabi eh. Bakit ay ba man di kita ubing? Kararag tayo. Ang mga bata, kahit bata yan, pwede mong sabihin ng problema sa kanila eh. Kami nga, nung maliliit kami, sinasabi sa amin ang mga problema. Hindi naman lahat. Sabi nung taga Batangas, hindi lahat. Oo. Pero sinasabi yan. Then we pray. We weep. We cry together. Because the Bible says, casting all your cares upon Him, for He careth for you. So my dad would say, ito ang problema natin ngayon, agkararag kayo, ang kwarta tayo. Hanadakas kay bagayo kadigita anak yo. Tapno nga gastos, ti amuda nga aming kadulat ta kwarta. Di ka mo di bagbaga. Tapos so dumawat ka ba daan?
Ibagam nga mina, i-explain mo nga mina. Amo manak ko, adot parikot kan problema. Adot ti utang tayo pay. Adupay, dagiti sing-singirek nga utang. Gapu dadyak makasingir-singir. Han nagtuloy dagiti negosyo tayo, agkararag tayo. Amom deta anak mo, ubing pelang, nasapan tong agnakam. Kasi mariknana ti dadagsen ti panagbiag. Hala di mariknanat dadagsen, masursuro nat agkararag. Nang runa, namoy di kita nakiw, pagatang ang pagatang, dawat nga dawat. Oh, tunagawid kayo, deti titip, tugawan yon, kasarita yon, ibagayot pudpud no nga problema. Agririri, nakapudpudot, di ko mamat na aircon, mat deti kwarto, kunana. Dakilat na ka-aircon. Ibaga mo, amom anak ko sa totoo lang, hanom uman anay deti sweldo kon. Kararag kayo. Tapno, madanagan. Ngam ko nam tumot lang, but our God is good. I believe that He will provide anak. No, adda kasta kakabsat. Nga modelo, di kat nagsayaat. No may sangal daw, tumakder to di anak mo, dakkel tong kat kunana, agyaman ak ti apo, tada nang isuro kanyak, ti panagtalag ti apo, uray iti kangitingitan, ti adu nga problema kan parikot ti panagbiag. That foundation will make our families strong. Nawatan nyo kakabsat. Agsiyaat. Nakdi maudi kakabsat. Ngamsakbay na dito. Amoy ni Brother Ray. Adata ni Brother Ray kan Sister Lane. Pakita man. Dito nga kakabsat na disgrasya da. Sunday morning, nakasapsapad ang umay kapilya. Mga volunteer workers natin yan, hindi po yan full-time. Nagdenegosyo po sila. And they are willing to go to Dingras na napakalayo. Sinasama niyan si Preacher Rohel. Papunta sa church ng isang linggo, 3 Sundays ago, na aksidente po silang dalawa. Pero alam nyo, sa tulong ng Panginoon and how the HBBC showed the love of God to them, ang sabi nga ni Brother Ray sa akin, makasangit ko na pastor, nariknag, truly, HBBC cares. We assisted them, pati yung misis niya, tumulong yung mga ibang adults, nagpunta sa bahay, may naglaba dyan, nagluto dyan. Pero alam mo, ang natats ako sa sinabi niya, Pastor, by the grace of God, dito yung nga napasamak kada kami, naisot makaiga po, hindi ito ang rason na kami titigil sa paglilingkod sa Panginoon. Ano ang matututunan ng kanyang mga anak na may ganyan silang magulang? Sika, basit a problema, ipalubos mo nga maupay ka. Natamaan ka lat preaching, sarsaritaem ta pastor yan ta balayo. Anat iba kanto ta anak mo. Samo ibaga intay kapilya, ag-preach ni pastor, Pinoy sonam ti negatibo ta panunot na, ana nga rot itakakabsat. Maliwanag po ba? That's why we need to model it. At ang sabi rito, when thou sittest, when thou risest, when thou walkest, do you know what is that, folks? The only way is not only by modeling it, but by building relationship. Katugaw mo di anak mo, kadwam nga magmag na, what do you call that? It's called relationship. Relate. And one of the important ingredients of relationships is communication. Kaya't nga asawan, listen, datay nga naganak, kasarita tayo, ti anak tayo. I-explikarte kadakwada. Nga ibagam, anak ko kita ma, amuyo pa'y timesa nga kayat ko nga maadal tayo kakabsat, when it comes na di pa nagayat ti Apo, uray ka di prayer meeting, umay kay kapilya. Haang nga tilang amuyo nga gimong kat Sunday morning. Ipakpakitam ta anak mo nga hanga napatag ta prayer meeting. Da kayo nga nung umay ti prayer meeting. Matouch kay kuma, makonbiktar kay kuma. Di may mayat deta nga ibagak, kaysa ta ibagak ka tamaan ka sana ng kidlat. Lunod di dyan nakakabsat. Mga tatay especially. Magpanunod kayo kakabsat. Nakagagagat kay trabaho, it's good to provide for the family, but it is best
to show them and model and teach them to love the Lord. Sabi ko matato no Merkules, dakay nga taga pasukin, mapnun to di kapilyatay pasukin, to Merkules, awan agpaspasbol. Dakay mo't nga taga Bakara, adukay ito nga umay dito iti Bakara, ibagayo nga nagadayop balayo, anat serbi nga dalugan mo. Dinawat mo ti apoy, may po pa yung pakpakararag kanyak, jakla ko may karkararagang. Kasmat lapadit po mayam kanyakon nga dito, pabindisyon naman, talugan mo. Kat ti purpose ng inikan na kati apo ti lugan, katap no makadanong kat kapilya. Tapos ibagam, jak makaumay ta, dayot balay me, isord nga, dalugan mo ngayon ti apo. Kat ibagam ti anak mo, anak ko, nakaimbag ni apo, God is so good mga anak. Binigyan tayo ng sasakyan. Kaya walang rason na hindi tayo makapunta sa church. Ha? Prayer meeting ka ikaw, nag-aaral ka. Kung galing ka sa eskwela, dumiretso ka na sa church, anak. Dalhin ko yung sapatos mo, dalhin ko yung damit mo, doon ka na magbihis. Hello? Nuhantay yung nga ikaso, nuhantay nga itat, ikanti patag, digitoy nga may bagbaga kada kayo kakabsat, rumswan tumanlangan, digita nga anak tayo, nga professional, nga nagtatangkan ti ulo na. Haangat na umaakon ka, digita tatangkan ulo na. Agan ano saklat tataan nga road? Intad nakatiapo nga iwanat. But how can we build a strong church? Relationship. Adupay, dito yung kakabsat nga ag-close tayong kat makita kat lechon mo ti pagkitkitan nyo kanya akong kakabsat. Mabising kayo. But it's good to be, nagpintas nga nangagantay, di gito itang abigat. Were you blessed? Ag-family devotion tayo amin orabi, ah? Da kayo, damagag to, no nag-family devotion kayo. No hanyo inaramid, pag hindi nyo ginawa, maliban sa mga nasa abroad, aasahan nyo to, pupunta ako sa bahay nyo, kami ng misis ko, tutulungan namin kayong magsimula ng family devotion. Huwag nyong isipin na pakainin kami ang magdadala ng pagkain sa inyo. Papaluto ako. Dito, bibili ako dyan ng lechon manok. Pupuntahan ko yung bahay ni brother, ano't naganti yung father ni brother Nico Tayan? Anselmo, brother Anselmo. O brother, umayak to tabalayo, sakyo. Kunanan ni Apo Jesus, bumaba ka ta umayak tabalayo. Mangrugi tayo ti family devotion. Tuturuan ko kayo paano magsimula ng family devotion. Amen po ba? Hindi lang ko ito, basta nag-preach ako. Kinakailangan may implementation ito. Instruction ng Diyos. Tumayo tayong lahat. Let's sing, I have been blessed as we close. I have been blessed. Everybody. When He moves among us, all that He does, all of His mercy and all of His love, if the pen of a writer could write every day, not even His word could never contain, I have been blessed. Warm in the winter, flowers that spring, laughter of summer, the changing of leaves, food on my table, and a good place to sleep, clothes on my back, and shoes on my feet, I have been blessed. Chorus now. I have been blessed, God's so good to me. Precious are His thoughts of you and me. No way I could count them, there's not enough time. So I just thank Him for being so kind. God has been good, so good. I have been blessed. Second verse now.
arms that can raise, a voice that can talk, hands that can touch, legs that can walk, ears that can listen, eyes that can see. Oh, I've got to praise Him as long as I breathe. I have been blessed. All the young people, sing this part. Young people. Father and mother, northern and race, sisters and brothers, memories Everybody. made. Our pastor to lead us, the altar to pray, His stripes that can heal, and the blood that still saves. I have been blessed. On the chorus, everybody now. I have been blessed, God's so good to me. Precious are His thoughts of you and me. No way I could count them, there's not enough time. So I just thank Him for being so kind. God has been good, so good. I have been On the last verse now. Sing from your heart. Ready? He's my shoulder to lean on when I am down, and the rock where He leads me when I'm overwhelmed. It's the place where He hides me under His wings. It's not just a song, it's the reason I sing. Amen. I have been blessed. I have been blessed, God's so good to me. Precious are His thoughts of you and me. No way I could count them, there's not enough time. So I just thank Him for being so kind. God has been good, so good. I have been blessed. God has been good. God has been good, so good. I have been blessed. Okay. Let's take your seat for a while. Alam nyo, wag na nating tignan yung oras. This is not the usual time we end. But I want you parents to pray right now and say, Lord, tulungan nak nga mangisuro ka dagiti anak ko ti panagayat apo gan ka. Maburdenan nak apo, madadagsenanak. Dumadadakkel dan. Narigat dakpay nga dingdinggenon apo. Ngam sapay ta addapay ited mo nga gundaway kanyak nga maimpluwensya akti puso dagiti anak ko. Saan ko kayat nga makitak ida nga awan danto ti church. At dadanto ka dagiti barbarkada. Dagiti ubrada makadadael ti biagda. I want to teach my children to love God. I want to give the best for my children. Kada kayumot nga single, kunayo, Lord, give me a lifetime partner who has the same mind like me. Nagpadakam to apo iti puso kan rikna, ti panagpadakkel ka dagiti anak. Muyo ka kapsat. Te kung nakitay, haang nga jay balay, jay kapintas jay balay, jay pundasyon ti importante. So nga ita, kararag tayo. I want you to pray right now. Bow your head and close your eyes and just pray. Praise the Lord. Were you blessed? Amen. Dito po ako sa taas. Hinahanap ako kung nasaan. Praise God.
Halos every Sunday may baptism tayo. Kung hindi dito, doon sa ating gawain sa Paway. I would like, brothers and sisters, for you to recognize one of our new believers, Ma'am Jane Paquet. Please come. Okay. Sige po. Praise the Lord. Okay. Ma'am Jane, kano nga inawat mo ni Apo Jesus? When did you receive? 2023. November 1, 2023. Because of your profession of faith in the Lord Jesus Christ as your personal Savior, I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Buried in the likeness of His death, raised in the likeness of Christ's resurrection, walk in the newness of life, and all of God's people say, Sister Antoinette Lagaso from Vintar. Sister Antoinette Lagaso. Okay? Halika, Sister Antoinette. Palaging sabi ni Pastor John, if it is a Baptist church, there must be a baptistry. Okay, Antoinette, kaano nga inawat mo ni Apo Jesus nga kas mangisalagan ken manubot? August 1, 2022. August 1, 2022. Okay? Gaputi pa nang ipaduyak-yak mo iti pamatim kinaputay Hesu Kristo, bautisaran ka itinagan ti Ama kanti Anak ken Espiritu Santo. Na ikanunong nga naitanem, kaputi ipapatay na, ket nagunga, magnaka iti baro nga biyak. Sherilyn Lagaso from Vintar. Hep Vintar! Dadagtaw eh. Okay? Sherilyn Lagaso. Amen. Sherilyn, kaano nga inawat mo ni Apo Jesus as your personal Savior? January 13, 2024 po. January, nito lang. So you're a very new believer in Christ. Amen. Gaputi pa nang ipaduyak-yak mo iti pamatim, I baptize you in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Buried in the likeness of His death, raised in the likeness of Christ's resurrection, walk in the newness of life. Let's have Bener de la Cruz, also from Vintar. Hep Vintar! Bener de la Cruz, 16 years old. Okay, nasaan siya? Wala? Ikaw na lang. Okay, Bener. Amen. Ikaw pala si Bener. Christian. Wala itong si Bener. Biglang nag-absent. Aksuksukat. Ikaw si James Christian. Hindi rin. Malia Christian. Okay. Baka magkamali tayo at mabura yung pangalan mo sa Book of Life. Joke lang. Malia Christian. Christian from Sarat. Oh, hep Sarat. Okay. Kanong inawat mo ni Apo Jesus as your personal Savior? September 11, 2023, Pastor. Praise the Lord. Matagal ka naming pinag-pray. Alam mo ba yon? Answered prayer. Okay. Gaputi pa nang ipaduyak-yak mo, ti pamatim, kiniaputa Yesu Kristo, nga manubot ken mangisalakan, I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Buried in the likeness of His death, raised in the likeness of Christ's resurrection, walk in the newness of life. All of God's people say? Okay. Sinong nandyan? James Christian. Okay. Ayan. James Christian from Pasukin. Hep Pasukin. Very good. Okay. James Christian. Are you working? Working ka na? Nag-aaral? Sa college? MMSU CIT. Very good. Anong year level mo na? Kaano nga inawat mo ni Apo Jesus as your personal Savior? June 23, 2023. June 23, 2023. Very good. Because of your profession of faith sa ating Panginoong Hesus Kristo na yung tagapagligtas, na siya'y namatay, nilibing na buhay muli para sa ating mga kasalanan, I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Okay.
buried in the likeness of his death, raised in the likeness of Christ's resurrection, walk in the newness of life. Okay, meron pa? Our last but not the least is Harold de la Cruz, also from Bintar. Okay. Ang Bintar, malapit lang oh. Marami tayong members sa taga Bintar who always come here every Sunday. Asan yung mga taga Bintar? Tumayo nga. Pati Abkir at saka Sentro, they come here every Sunday. Okay, Harold, kaano nga inawat mo ni Apo Jesus kas mangisalagan kay Manugot? February 29, 2024. Taga Bisaya, Bintar. Bisaya, Bintar. Because of your profession of faith, I baptize you in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Buried in the likeness of his death and raised in the likeness of Christ's resurrection, walk in the newness of life. And all of God's people say, dapat may isa. One more. Okay. Rener John de la Cruz from Visaya, Bintar. Okay. Ayos. Ikaw bang nagdi-disciple dito? Halika. Ito po si Vladimir. Siya po ang discipler nila. Kada Merkules, sinusundo niya sila. Inahatid. At dinidisciple niya sila every week. Amen? Kaya't mo di Coke? Coke po ang dextrose ni Vladimir. Okay? Kaano nga inawat mo ni Apo Jesus as your Savior? February 29, 2024, Pastor. Oh, nito lang. February 29. So, barely 2 weeks. Amen. Sigurado ka nga langit papanam namatay ka? Inawat mo ni Apo Jesus? Very good. Because of your profession of faith, I baptize you in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Buried in the likeness of his death and raised in the likeness of Christ's resurrection, walk in the newness of life. Folks, the Lord has added 6 new believers. 7. 7 new believers in the HBBC today. And all of God's people say, Amen. Paunahin ko pong patayuin ang mga senior citizens at PWD. Tumayo po. All senior citizens and PWD, ushers, you can now usher them to the exit. Paunahin natin silang lumabas. Okay? Kayong mga kunyari senior citizen, feeling senior citizen, umupo pa kayo dyan, ha? Dyan muna kayo. Young people and folks, you shake hands with our pastor, pwede niya kayong magpasign ng Bible sa kanya. You can now go and have him sign your Bible. Go ahead.